Hindi ba pwedeng gamitin ang baso sa halip na itong liu? Halos pareho ang visual effect. Mababawasan ang gastos ng 7%. Itong damit na may makulay na balahibo, kailangan talagang galing sa balahibo ng phoenix. Hindi ba pwedeng galing sa balahibo ng manok? Itong atay ng dragon at utak ng phoenix, ganito lang kaunti. Hindi ito sapat para mabusog. Gastos sa pag-aayos ng silo-salo. 9,999 na bulaklak, gintong rosas. Nasaan ito? Wala akong nakitang kahit ano. Ang pera ko. Bumubuhay ang emperador ng Jade, pangalan ng pista ng prunong buwan. Magpadala ng bulaklak kay Zumei. Maliit na Diyos ng kayamanan, manahimik ka. Mahal na hari, naguguluhan ka. Itong si Zumei ay isang engkanto na nagmula sa isang punong plum na matagal nang nabuhay. Dapat mong malaman na ang kahoy na ito ay talagang walang kaalaman sa pag-ibig. Maliwanag na ito. Maliwanag na ito. Ito ay isang lugi na negosyo. Ikaw. Agad kang bumaba sa lupa para magdusa. Maranasan ang hirap ng buhay. Magandang magpraktika. Huwag kang magdagdag ng mga bulaklak para sa akin nang walang dahilan. Palagi kang nag-iimbak at naghahanap ng kung ano-ano. Ang pamilya namin, Shen, ay kilalang mayamang angkan sa Jiangcheng. Kung nagpakasal ka na dito, dapat mag-ingat sa salita at kilos. Pamilya Shen. Bakit kaya ito ang hatid ni Jade Emperor sa akin? Ang orihinal na may-ari, si Chen Duo, isang ulilang anak sa probinsya. Matagumpay na nakapag-asawa sa isang mayamang pamilya dahil sa kasunduan ng kanilang mga ninuno. Pero hindi siya pinapansin sa bahay may-ari. Sa huli, pinasok pa siya ng isang babaeng nakakaipon ng pera. Pinatay si Fu Wanqing sa panloloko. Diyos ng langit, Diyos ng langit, ang tindi ng iyong ginawa. Hindi ba ito isang pagsubok? Para kang nakakaranas na pala ng 18 antas ng impyerno. Anong binubulong mo dyan? Sasabihin ko sa'yo, si Jia Wanqing at ang kuya ko ay magkaibigan mula pagkabata, kung hindi lang dahil sa matigas na ulo ni Lola na ipasok ka sa bahay. Matagal na sana silang nagsasama. Ngayon, nasa ibang bansa ang mga magulang ni Jia Wanqing. Nakatira siya sa bahay ng mga Shen. Mabuti pang magpakabait ka. Talagang may utang na loob ang mga Shen kay Wanqing. Kailangan mong bigyan siya ng konsiderasyon. Kahit na ito ay isang kabayaran. Naiintindihan ko, Mama. Ngayon, may lakas ka pang turuan ako, kapag nalugi na ang mga Shen. Ang maganda kong biyenan, at ang simpleng hipag, ay magiging mag-ina, na pupunta sa nightclub para sumayaw at magbayad ng utang. Isang sayaw ay 8,000. Kailangan naming sumayaw ng 8 maliit na layunin. 500 sa loob ng 1,000 araw. Ibig sabihin ay 35 taon. Ay, ano ba talaga ang pagkasira ng moralidad? O ang pagbaluktot ng pagkatao? 35 taong karanasan, ibinigay sa nightclub. Ang lola, matanda na ang mga kamay at binti. Nag-iisip pang makipag-agawan sa mga kabataan sa C-position. Anong sinasabi mo? Mali yan. Hindi pa siya nagsasalita. Paano tayo makakarinig? Ate Wanqing. Ate Wanqing. Ate Wanqing. Wanqing, saan ka pupunta? Tita. Dahil bumalik na si Duo, uuwi na ako. Bilang isang estranghero, kung magtatagal pa ako, natatakot akong hindi magiging masaya ang kapatid na babae. Ang galing ng taktika, umatras para umusad. Nag-aakto ka pa at hindi mo ako nakakalimutang isisi. Nagpapanggap na may dalang walang laman na kahon. Wala namang balak umalis, di ba? Bakit pagbalik niya, agad niyang tinutokso si Ate Wanqing? Ano na naman ang sinasabi mo? Baga ni Sister Wanqing. Paano kaya ito magiging walang laman? Totoo ngang walang laman.
Kahit na walang laman talaga. Wanqing. Anong tinitingnan mo, outsider? Alam na alam ko kung paano si Sister Wanqing. Siguradong hindi niya naayos agad. Hindi papayagan ni Sister Wang na umalis. Yung dapat umalis si Chen Duo. Tita. How? Sa mga taon na nandito ako sa Shen family, maliban dito sa kahon, lahat ng iba pang bagay, ay binili ninyo para sa akin. Wala akong mukha para dalhin ang kahit isang sentimo mula sa pamilya Shen. Minsan. Tita. Huwag mong sisihin si Dodo. Dodo, aalis na ako. Hindi na kita guguluhin dito. Tama ka. Dahil desisyon mo nang umalis, hindi na namin pipigilan. Mag-ingat ka sa paglabas. Bumaba na ang temperatura nitong mga araw. Nakasama na ba ang mga damit mo? Tingnan mo, ang hina ng memorya ko. Wala ka namang masyadong dadalhin. Sana maging maayos ang biyahe mo. Chen Duo. Bakit ganyan ka makipag-usap kay Ate Wanqing? Si Ate Wanqing ay nakatira sa bahay namin. Nang maraming taon na. Matagal na naming siyang itinuturing na pamilya. Anong karapatan mong paalisin siya? Wala akong ganong intensyon. Ang sama naman. Talagang hindi mo dapat ipagwalang bahala ang mga taong umiibig. Kaya siya si Chuan Wanqing. Nakita na hindi matutuloy ang kasal ng panganay ng pamilya Shen. At nakatali na siya sa akin, ang kanyang lihim na umiibig. Mula sa maraming taon bilang kanyang nakababatang tiyuhin. Naging pamilya na kami. Kakalabing 8 taon lang niya. Hindi ko akalain na alam niya ang tungkol sa aking lihim na pag-ibig kay Ate Wanqing. Ito ba ang sinabi mo? Kung ganito ang sasabihin, ang anak sa tiyan ni Wanqing ngayon, ay anak ng nakababatang kapatid na lalaki niya. Yunhao, ikaw at Mama, ay walang ganun. Hindi pa ako nakakapag-date. Paano mangyayari iyon? Ay, hindi tama. Shen Yunhao, noong gabing iyon ng adult night, lasing na siya. Baka sa asawa ko iyon. Pero siya ay parang makina ng pera. Tanging KPI at financial reports lang ang nakikita sa mata ko. Hindi naman pwedeng mangyari yun sa pamamagitan lang ng isipan, di ba, Mama? Kagabi, nakita ko si Sister Wanqing na nagsusuka. Sabi mo baka totoo nang may dala ng bata. Duo. Pag hindi na ako nandito, alagaan mo ng mabuti si tita para sa akin, at pati na rin ang pamilya Shen. Ang higpit ng pagyakap mo. Para bang natatakot kang hindi ko alam. Nilalagay mo sa bulsa ko ang mga bagay. At ano ang susunod, di ba? Naiiyak na sinasabi na nawala ang bracelet. At nahuli na may ebidensya. Inaakusahan akong magnakaw. Kahit na hindi gusto ni Ate Wanqing si Chen Duo. Hindi siya gagawa ng ganitong bagay, di ba? Tita, ang aking pamanang Pulse Aries ay hindi, Ate Wanqing. Tama siya sa sinabi niya. Sobrang bait mo naman. Sa unang pagkikita, lihim mo akong binigyan ng ganitong kalaking regalo. Ito ay isang 10 carat na pinakamataas na uri ng puting diamante. Dahil ito ay mula sa iyong puso. Sige, tatanggapin ko na lang ito. Pero sa susunod, huwag na sanang ganito. Mama, talaga namang bracelet ito ni Ate Wanqing. Mukhang propeta ang hipag. Talagang may masamang balak si Wanqing. Kung sinabi niyang mababang karote ako, mangyayari iyon. Dami. Basta't gusto mo, ayos lang. Ituturing na lang ito, na regalo ko sa iyo sa ating pagkikita. HMM. Tita. Naintindihan ko. Yunhao. Uunahan na ako. Sister Wanqing, hindi ka pwedeng umalis. Mama, Sister Wanqing, kaya niyang. Napakamahal na Pulse Aries. Ibinigay kay Chen Duo. Tiyak na hindi ito ayon sa sinabi niya. Pagdating mo, nag-ulo ang bahay. Ano ba talaga ang balak mo? Wala akong balak. Siya mismo ang gustong ibigay ito sa akin. Yung batang gago na to, lagi pang pinoprotektahan siya. Sa susunod na pagkakataon, yung inosenteng lalaki na to, malapit nang dalhin ng crush niya, sa kwarto nito. Para mag-usap tungkol sa negosyo. Sa huli, hindi na niya kayang alagaan ang sarili, at magpapalabas pa ng ihi nang hindi sinasadya. Pagkawala ng kontrol sa ihi, maraming pera ka. Ginoo, tapos na ang pagkain. Sige na. Huwag nang mag-ingay. Manatili si Wanqing para kumain. Ano man ang kailangan, pag-usapan natin pagkatapos kumain. Unang araw sa lupa, kumita ng 1 milyon nang walang hirap. Sarap. Mahal na mahal, hindi kita palalampasin.
Ito ang aking boss na asawa. Guwapo at mayaman. At isang purong binata pa. Mga dibdib ng boss, ganito ba kadali hawakan? Sino ang nagsasalita? Mahal, kamusta ka? Pwede mo akong tawaging Dodo. Ito si Lola. Siya ang nag-ayos sa akin bilang asawa. Kanina, iyon ang kanyang saloobin. Pero paano niya nalaman na ako ay virgin? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pero mukhang may problema ang isa. Ikaw. Tara na. May isang sinasabi, talagang gwapo ng murang asawang ito. Sayang, bata pa. Inilaglag siya ng gamot na pampabagal. Pagkatapos ng taon, magkakaroon na siya ng kidney failure. Pero kapag nawala siya, ako na ang batang balo. Kalayaan sa kayamanan. Ganito na ang buhay ng Diyos-Diyosan. Anong, may ininom akong gamot na pampabagal. Malapit nang matapos ang isang taon. Ikaw na asawa ko. Ngayon, anong sinasabi niya? Kailangan mong ingatan ang bato mo. Narinig mo na rin. Oo, inay. Talagang naniniwala ka sa sinasabi niya. Hindi lang kami nilalay. Sinasabi pa na may anak si Jia Wanjing. Hindi ba't sinisira niya ang reputasyon niya? Buntis si Wanjing. Kanino? Magulo ang ingay. Anong nangyari? Jing-an, umuwi ka na galing sa business trip. Kumain ka na. Pupunta ako. Ang bata sa tiyan ni Fu Wanqing ay anak ng aking biyenan. Dami. Pasensya na. Ikinalulungkot ko. Sobrang na-excite ako. Pasensya na. Palagi akala ng pamilya ni Shen na si Fu Wanqing ay gusto kay Shen Tingyu. Pero hindi nila alam. Matagal na siyang kasama ng amain niya. Sabay nilang pinaplano ang negosyo ng Shen. At sinubukan pa ring hadlangan akong makapasok. Kaya lang natatakot ako na magpakasal kami ni Shen Tingyu. At ang yaman namin ay tuluyang mailipat sa kanya ng tuluyan. Ikaw ang matandang babae na nag-ayos ng kasal para kay Tingyu. Tatay. Ako si Chen Duo. Pumasok ka na sa tahanan ng pamilya Shen. Kailangan mong alagaan ang iyong pagkatao. Ang mga dumi ng katawan ay nagdadala ng kahihiyan sa pamilya Shen. Naiintindihan ko, Dad. Matanda ka na. Anong karapatan mong sabihan ako? Isang lalaking mula sa hirap. Kailangan umangkop para makapasok sa mataas na lipunan. Ngayon mayaman na. Kaya't nag-aasal na parang mayaman. Pero itong si Fu Wanqing ay talagang matigas sa sarili. Para sa pera, kaya niyang tiisin ang lahat. Imposible, hindi ito posible. Kasama ko si Jing-an sa loob ng maraming taon. Wang Qiang, mas lalo pa nating nakikita silang lumaki. Paano nila magagawa itong klase ng bagay? Ginang, Wang Qiang, ito ang espesyal kong niluto, ni Wang at Ijaw. Kumain ka pa ng marami. Ngayon ang tamang panahon para magpuno ng enerhiya at dugo. Oo nga. Hindi maganda ang kulay ng mukha mo kamakailan. Kailangan mong magpuno kung kailan kailangan. Salamat sa pag-aalala, Tia. Parang pamilyar ang tingin ko kay Aling Wang na ito. Ay naku. Kaya pala si Aling Wang ay ang katulong ni Lolo. Isa pang kalaguyo ah. Ang galing ah. Walang pinapalampas, matanda man o bata. Pati si biyenan ay kasama na. Mahirap na master ng time management. Bago umuwi, may oras pang makipaglaro kay Wang Ma sa hotel. Ang mga marka ni Wang Ma sa katawan, sobrang halata na. Halos hindi na matakpan ng kwelyo. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari sa mga bakas na ito? Ate, anong ginagawa mo? Ito ay aking pribadong bagay. Oo, Ningshu, si Wang Ma ay single pa rin. Normal lang na may sarili kang privacy. Bakit mo siya tinatanong sa harap ng maraming tao? Paano siya makakalabas sa sitwasyong iyon? Kailan ako nagsalita? Kailan ka nagkaroon ng karapatang makialam? Mas mabuti pang ipaliwanag mo ng maayos. Kung hindi, huwag ka nang nandito. Ginoo, magandang babae. Nagtatrabaho ako sa inyong bahay ng maraming taon. Hindi mo ba alam ang aking ugali? Bakit mo ako ginagawang kaiyahiya ngayon? Ako ang humihiya sa iyo. Sadyang ikaw ang walang hiya. Ay, Wang Ma.
Ito ba yung sinasabi mo noong nakaraan? Yung matandang lalaki na inaalagaan mo sa ospital. Narinig ko na nagkaayos na kayo at may relasyon na. Magandang bagay ang magkarelasyon. Huwag kang maiyang magsalita. Oo. Siya. Hindi ko naman kasi naiisip. Pareho na tayong matanda. Baka pag sinabi, magkalat ng chismis. Kaya hindi ko na sinabi. Naliwanagan na ang mga bagay. Sige, Wang Ma, mauna ka na. Ming Shu, kumain na tayo. Kung may kakaibang nangyayari, laging may masamang dahilan. Ganong kabait si Fu Wanqing. Tumutulong kay Wang Ma para magtago. Baka natatakot siyang aalis si Wang Ma. Kaya walang tutulong sa kanya na maglagay ng gamot. Shen Duo, tama na. Huwag ka nang magsalita ng ganito. Shen Yunhao, pansinin mo ang iyong asal. Siya ang iyong hipag. At siya ay nagpoprotekta sa kanyang asawa. Ang asawa ay talagang magaling sa lahat ng aspeto. Sayang, masyado lang siyang mahusay. Kaya siya ay kinaiinisan ng kanyang ama, at ng mga nagmamadaling umangat sa posisyon. Itinuturing siyang kaaway na dapat tanggalin. Ako ay pinahirapan ng tatay at ni Wanqing. Matagal nang hindi naaalagaan ng mother-in-law ang kumpanya. Mga nakababatang kapatid, sila ay bata pa. Ako na isang probinsyang manugang. Hindi makakagawa ng anong gulo. Pag umalis si Shen Tingyu, ang ari-arian ng pamilya, hindi ba't parang ibinibigay mo na lang ng walang laban? Ang matipunong ginan mo, at ang malapit sa kanya na babae. Tulungan mo akong tingnan, yung mga gamot na binili ng tatay ko nitong nakaraang taon, para sa akin. Yung Ming Shua, may isang kliyente, biglang umuwi mula sa ibang bansa. Kailangan kong makipagkita sa kanya. Hindi pa ako nakakain ng buong pagkain. Bakit ang bilis ng kliyente? Mahalaga ang oras ng kliyente. Bihira ang pagkakataon. Kailangan kong magpakita ng sapat na ang iyong taus-pusong intensyon. Ming Shu, mag-alala ka lang. Makikita ko na siya. Babalik agad ako. Ate, may lakad din ako kasama ang mga kaibigan. Umalis na muna ako. HMPH. Dalawang tao ang sobrang nagmamadali, takot na hindi mapansin ng iba, ang kanilang munting lihim. Nanay, busog na ako. Aakyat na ako para ayusin ang kwarto. Nanay, sabi mo, si tatay at si Wanqing. Hindi posible. Siya ang may gawa niyan. Siguradong babae yon. Tumakbo na. Puntahan mo ang kwarto ni tatay. Gusto kong makita kung totoo ba o peke ang sinasabi niya. Totoo ba o hindi. Inay, lahat ng pwedeng pagtaguan ng mga bagay. Nahanap na natin lahat, walang nakita. Sabi ko na nga eh. Si Jia Wanqing at si Dad, hindi ganoong klase ng tao. Lahat sila ay mga mayaman. Nagsusubok maghati-hati. Si Mama ba si Chen Duo? Naiinggit kay Ate Wanqing, kaya naisip niyang gamitin ang ganitong paraan. Para mapaalis ka niya. Ganun talaga. Biglang magsalita ng mga walang kwentang bagay. Anak na, mga pribadong usapin. Pinahirapan kami na parang mga tanga dito sa lugar na ito. Kagagaling lang namin. Gumagawa ng ganitong kalokohan. Halos mapaniwala pa kami. Ang dami ninyong tao. Inay, anong ginagawa ninyo? Sasama ba ang paglilinis ng buong bahay? Ang dami mong pera. May lakas ka pang magsabi. Kung hindi ka nagsasalita ng kung ano-ano rito, hindi namin mapapalitan ang kwarto ng ganito. Anong sinabi ko? Ang tanga kong biyenan. Kailangan ng ebidensya. Anong silbi ng paghahanap dito? Yung walang kwentang lalaki at ang kabit, matagal na silang naasikaso. Hindi tama. Yung cute na iyon, talagang matapang. Nakaalis pa siya sa hotel na pagmamayari ng Shen family. Nagpapakita ng makapangyarihang kapangyarihan. Nanay, ngayong hapon ba, mag-iikot ka ba sa hotel? Oo. Tama, ganito nga. Naiintindihan ni Yunhao. Kayo dalawa, sumama kayo sa akin, para mas makilala ang negosyo sa bahay. Nanay, talaga bang naniniwala ka sa mga kasinungalingan niya? Yunhao, kung sinabi ng nanay na pumunta ka na. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Ay, ang swerte naman. Mama, asawa ko. Gusto ko rin sumama. Isama mo na ako. Ay nako. Paano ko kaya sila paaalalahanan? Sa kabila nito, isang magandang palabas ng panghuhuli sa mga mayayamang pamilya. Ayaw kong mamiss ito.
Ginoong Shen, ang Ginoong Go ay nakikipag-usap sa isang napakahalagang kliyente tungkol sa negosyo. Inutusan niya na, huwag istorbohin ng sinuman. Anong mahalagang kliyente ito? Kahit ang nanay ko, kaya niyang harangin. Tama nga. Kung may isip ka, agad kang umalis dito. Ginoong Shen, huwag mo nang pahirapan. Itong maliit na empleyado ko. Talagang nagbigay si Jidong ng 3 utos. Nahirapan. Tinanong kita, sino ba talaga ang nasa loob? Sa totoo lang. Dumating na. Malapit nang magsimula ang pangunahing eksena. Kayo ba ay nagsusugal? Tita. Ting Yua. Bakit kayo nandito? Nadulas lang ako. Nadulas ko ang tubig at alak sa mga dokumento ni Tio. Nasa proseso pa siya ng pag-aayos. Kasalukuyan niyang inaayos. Direction. Si Gudong ay kasalukuyang nakikipag-usap sa isang napakahalagang kliyente tungkol sa negosyo. Bilisen. Ate Wanqing, ayos ka lang ba, nanay? Mukhang lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Huwag ka nang magalit. Tingnan mo nang mabuti, Chen Duo. Ano bang meron dito? Walang dapat ikahiya. Bakit mo sinisiraan si Ate Wanqing? Pero kung hindi ako, nagkakamali. Si Ate Wanqing, di ba may lakad kayo ng kaibigan mo? Bakit nandito ka sa hotel? Ano ba talaga ang nangyayari? Oo, Wanqing, bakit nandito ka? Ganito kasi ang sitwasyon, ina. May lakad si Uncle. Nakipag-usap siya kay Mr. Steven tungkol sa kooperasyon. May kaibigan ako na nakipag-ugnayan kay Ginoong Steven. Sa wakas, Tito ang nagpasok sa akin sa usapan. Ay, oo nga. Mingshu, sa kabutihang palad, hindi pa dumating si Ginoong Steven at ang kaibigan ni Wanqing. Baka mas mabuti kung kayo'y, haha, mas mabuting umalis na tayo agad. Sige na, ma, umalis na tayo. Tingnan mo, nandito na ang tasa ng tsaa. Ano pang maaring gawin dito? Nakaayos lang ang tasa ng tsaa. Itong si Shen Yunhao, talaga namang nasa huli na ng pag-ibig ang isip niya. Wala nang pag-asa. Kung malaman niya, na ang iniisip niya, ay ang lace na panty ni Ate Wanqing. Nakatago pa ito sa ilalim ng kumot. Sigurado akong, magiging puso niyang wasak na parang QR code. Anong meron sa ilalim ng kumot? Hala, honey. Anong ginagawa mo? Ginoo Steven, malapit na siyang dumating. May problema ba? Sabihin na lang natin sa bahay. Gujingan, ang hina ng loob mo. Tingnan nga natin, sa ilalim nitong unan, may nakatago. Gujingan. Ano ito? Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Ako. Asawa, hindi ko rin alam. Ito. Manager. Ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Ginoo Shen, Ginoo Go. Pasensya na. Itong brief na ito, dapat ay mula sa nakaraang customer na naiwan. Na-miss ng housekeeper nang naglilinis. Hindi napalitan ng maayos ang kama linens. Lahat ng ito ay pagkukulang ko. Kahit ang pinakapangunahing pagkakamali, kayo pa ang nakagawa. Saan na napunta ang mataas na pamantayan ng aming hotel? Nawala na ba ito sa inyo? Buti na lang at si Mingshu ang nakakita nito. Kung hindi, kung ano ang mangyayari, nakikita ng ibang mga bisita. Ang reputasyon ng hotel namin. Hindi ba't hindi ninyo? Pampasira nito. Oo, tama, tinuruan ni Director Go. Agad akong mag-aayos. Ganito talaga ang totoo. Ay nako, tingnan mo. Wanqing.
Ate Wangqing. Ate Wangqing, bakit ka pa nakatunganga? Hindi ka pa ba magmamadaling dalhin sa ospital? Mag-ingat ka. Ay naku. Kapag may nangyari, nagiging ostrich. Ang taong ito. Hindi nakakapagtaka na naloko niya ang pamilya Shen. Napaikot-ikot. Doktor, kamusta si Wangqing? Walang masyadong problema. Ang pasyente ay medyo emosyonal. Medyo mababa ang asukal sa dugo. Magpahinga ka lang saglit. Paano ang bata sa kanyang tiyan? Wala bang problema? Paano ang bata sa kanyang tiyan? Wala bang problema? Bata. Walang nakitang pagbubuntis sa ulat ng pagsusuri ng pasyente. Hindi ito nagpapakita ng pagbubuntis. Ang ultrasound ay nagpapahiwatig, sa nakikita sa imahe, hindi buntis. Diagnosis ng doktor. Ang ultrasound ay nagpapahiwatig, magbuntis. Nakikita sa ultrasound. Naiintindihan ko na ang pagkakamali ko sa iyo. HMPH, Gujingan. Tuwing dinala si Fu Wangqing sa pribadong ospital na ito para sa prenatal check-up, tiyak na may kasunduan na siya sa doktor. Noon pa man. Anong sinasabi mo? Sobra na, sobra na. Hindi pa ba sapat ang paninira mo kay Wangqing? Ngayon ay pinaparatangan pa ang iyong biyenan. Kakaikasan mo lang sa pamilya namin. Wala namang dahilan para maghanap ng gulo. Gusto mo bang sirain ang pamilya namin bago ka matahimik, nanay? Huwag ka munang magalit. Ilalabas ko si Duo-Duo para makapag-usap kami. Pumasok na kayo. Tingnan si Wangqing. Tara. Kakapasok mo lang sa pamilya Shen. Bakit parang may galit ka? Kay Dad at kay Wangqing. At sa mga iyon, na walang batayan. Ano ba talaga ang nangyayari? Wala naman akong sinabing kahit ano. Di ba kayo mismo ang nakakita niyan? Diyos ko. May problema ang horoscope nitong boss na ta. Sadyang pinili niya itong lugar na ito. Malapit nang mabangga ng walang kontrol na kariton. Matamba na sana. Sige na. Dahil sa kanyang napakasamang kalagayan, tutulungan ko na siya. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Ikaw pa rin ang nagam curse sa akin. Mag-ingat ka. Ikaw. Talagang alam mo kung ano ang mangyayari. Kaya talagang alam mo kung ano ang mangyayari. Yung mga sinabi mo dati, ay nako, sila lang ang nagsasabi niyan. Asawa ko, sobra lang siyang mahal ka. Kaya, pag nakita kong nasa panganib ka, biglang sumabog ang potensyal. Ay nako, ang ganda ng pakiramdam ng mga kalamnan na ito, matigas at nakatayo. Kailangan kong samantalahin ang oras ngayon, bilisan kong hawakan. Hello. Ginoong Shen, si Director Go ay halos isang taon nang buwan-buwan bumili ng mga Chinese medicine na naglalaman ng tradisyonal na gamot na Chino na naglalaman ng Guanyutong Aristalacia Manchuriensis. Ang ganitong gamot kapag ininom ng matagal, ay maaaring magdulot ng mabilis na pagkasira ng kidney sa loob ng isang taon, at hindi maibabalik. Ano ba? Ang ganitong gamot kapag matagal na ginamit, ay maaaring magdulot ng problema sa bato, na mabilis na bumabagsak sa loob ng isang taon, at hindi maibabalik. Si Shigong. Muli siyang nahulaan niya. Wangqing, mayroon ka bang ibang nararamdaman? Wala na, tiya. Medyo nagugutom lang ako. Sige, punta tayo para bumili ng makakain mo. Salamat, tiya. Bakit biglang dumating sila ngayon? Hindi ko rin alam. At saka, alam pa ni Shen Mingshu, ang tungkol sa pagbubuntis mo. Ang tagal mong itinatago ang bagay na ito. Paano nila nalaman? Sapat na. Hindi pa sapat na nagpakalat ka ng chismis tungkol kay Wangqing. Ngayon, sinisiraan mo pa ang iyong biyenan. Kagagaling mo lang sa aming bahay, at nag-iimbento ka na ng gulo. Parang gusto mong wasakin ang pamilya namin para lang makontento ka. Shen Duo-Duo. Siguradong siya yun.
Yung batang ito, kaka-rating lang sa Shen family, at naipakita na niya sa amin, lahat ng katotohanan. Kung hindi ako nag-ayos ng doktor ng maaga, para makipagtulungan sa mga bagay na ito, hindi sana nangyari ito. Ay, nahayag na lahat, si Chen Duo. Kapag nandyan siya, talagang walang magandang nangyayari. Mukhang kailangan nating pabilisin ang ating progreso. Maaga ang plano. 3,672. 7,725. Ay naku. Ano bang dapat gawin, bago pa man mag-bankrupt ang pamilya Shen, para makakuha ng tunay na pera? HMM. Marami pa. Ano ang ginagawa mo? Ay, ito ay isang estratehikong reserba, pang-ekonomiyang pag-iwas. Kapag kailangan na ng pera, kailangan mo akong pasalamatan. Kulang siya sa pera. Ito ang aking secondary card. Kung kailangan mo ng pera, gamitin mo na yan. Pera. Biglang may dumating na yaman. Naglalaro ang abakada, parang nag-iingay. Mas okay pa ang isang card ni asawa. Huwag kang mag-alala, mahal. Simula ngayon, ako na ang kakainin mong karne. Ikaw lang ang may panghugas ng mangkok. Chen Duo, binalaan kita. Huwag mong suruan si Wanqing mula ngayon. Kakauwi mo lang dito. Mas mabuting sumunod ka sa akin. Naiintindihan ko, Mama. Ay nako, ang tanga-tanga ko. Yung mga asong lalaki at babae, matagal nang nagtatago ng lihim. Ngayon ay abala silang nangangalap ng mga bahagi ng kumpanya. Naghahanda na silang agawin ng pwesto. Ikaw, nandyan ka pa at ginagamit na panggulo. Walang problema, inay. Kahit na may bankrupt ako, aalagaan kita. Hinding-hindi kita papaalisin na makipagsayawan sa hipag mo. Sino bang nagsabi na mabait ako? Tama na, huwag nang pag-usapan ang sayawan. Haha, Mama, hindi ako nagsalita. Baka nagkamali ka ng narinig. Huwag mo akong lokohin. Sabi mo kanina, nangangalap sila ng mga piraso. Nanay, tingnan mo, hindi mo siya pinapansin. Pakinggan mo kung ano ang sinasabi niya. Ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Dami, may kailangan pang pag-usapan ni Mama. Umakyat ka na muna. Sige. Mama. Hamupa ka na. Umupo ka. Mama. Ngayon nasa ospital ako. Naririnig ko ang saloobin ni Dodo. Sinasabi niyang mabubundol siya ng cart. Noon hindi rin ako naniwala. Pero agad naman, may isang dumating na walang kontrol na cart. Sinasabi mo ba? Talagang alam niya kung ano ang mangyayari. HMM. At ngayon, marami pang sinasabi na si Dad ang nagbibigay sa akin ng gamot. Agad kong pinapanta ang assistant ko para mag-imbestiga. At natuklasan namin na talagang bumili si Dad ng matagal na panahon. Mga tradisyonal na gamot na maaaring magdulot ng pagkabigo sa bato. Nanay, laging totoo ang mga hula mo. Mabuti pang maghanda tayo. Nanay, bakit mo kami tinawag ng maaga? Mayroon bang mahalagang bagay? Ngayon si Tingyu, at nakasal na si Duo. Ayon sa testamento ng matanda, dapat ibigay ang kumpanya kay Tingyu. Jingan, ang pakikipagtulungan ni Ginoong Steven. Hayaan mong si Tingyu ang makipag-usap, hindi pwede. Tia, ang pakikipagtulungan kay Ginoong Steven ay nasa kritikal na sandali na. Kung papalitan ng tao sa oras na ito, natatakot akong magdulot ito ng hindi kinakailangang hindi pagkakaintindihan. Oo, Mingshu, ipasa ang kumpanya kay Tingyu. Hindi naman ito kinakailangan sa ngayon. Mas mabuti na pag-usapan muna natin ang proyekto bago natin ito ayusin. Ang pakikipagtulungan na ito ay ang pinakamahalagang proyekto ng grupo sa susunod na 3 taon. Ayaw kong si Tingyu ang makipag-usap. Ayaw lang niyang magkaroon ng problema pagkatapos ng negosasyon. Sa maayos na pagsasalin. Ginoong Steven, ang pakikipagtulungan sa aming Mingsheng Group ay nakasalalay sa lakas at sinseridad ng grupo. 2 bagay ang hindi nagbabago. Ano pang maaaring hindi pagkakaintindihan? Kayo nga dalawa ay mukhang sobrang kinakabahan. Natatakot ba kayo sa kung ano? Siyempre, natatakot kami sa inyo na matuklasan ang mga dumi nila. Itong mga asong lalaki at babae, hindi lang nila nililipat ang ari-arian ng kumpanya.
kundi pati ang mga suite ng hotel ng pamilya Shen. Ginagawa itong kanilang sariling base. Nagmumura kahit saan. At mayroon pa silang espesyal na hilig. Gusto nilang i-record ang mga hindi maipaliwanag na proseso. Nakakadiri, talagang nakakadiri. Uy, mahal. Ang lasa ng kape ni Dad, bakit iba ka sa'yo? Ay, mahal. Amoy kape ng tatay, bakit iba ka sa'yo? Hindi inaasahan, Ginang, kahit ito, naamoy mo pa rin. Dahil, si Ginoo at ang binata, iba-iba ang paboritong uri ng butil ng kape, kaya't magkaiba ang amoy, at lasa nito. Oo. Madali lang para sa akin na bigyan ako ng gamot sa bahay. Ang pinakamadaling paraan, ay ang magmanipula sa pagkain. At ang lasa ng kape ay nag-iiba-iba depende sa tao. Ito ang tamang pagkakataon para maglagay ng gamot ng mag-isa. Napakagandang pagkakataon. Aunt Wang, ayaw kong uminom ng kape ngayon. Palitan mo ng gatas, please. Ting Yu. Aunt Wang, maghanda ka ng isang tasa ng kape. Kailangan ng 4 na oras. Kung hindi ka iinom, hindi ba't sayang ang kanyang intensyon? Kailan umiinom ang amo? Depende sa ayos ng mga tao. Wang Qing, parang masyado kang nag-aalala tungkol sa mga bagay ng pamilya Shen. Naiintindihan ko, tiya, ako'y nakikialam lang. Tapos na akong kumain, uunahan na akong pumunta sa taas. Ate Wan Qing. Ay naku, asawa ko, si Wan Qing ay may mabuting intensyon din. Bakit ka nagalit ng ganito kalaki? Sabi ko lang ng ilang salita sa kanya. Ikaw pa ang nag-alala. Hindi kaya siya ang iyong kasintahan? Hindi kaya siya ang iyong kasintahan? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sige na, tama na. Gagawin ko na lang ayon sa sinabi mo. Tamang-tama, nitong mga araw na ito, kailangan ko pa rin pumunta sa Gangcheng para sa isang business trip. Ano ang mangyayari sa susunod na negosasyon? Hayaan mo na si Ting Yu ang bahala dyan. Ting Yu. Tita, ayaw mo ba sa akin? Pagkatapos dumating si Duo-Duo, parang nagbago ang trato niya sa akin. Nagalit na ako ng maraming beses. Alam ko na mali ang sinasabi ko. Lahat ay mali, pero mabuti ang aking intensyon. Ang asawa ko ay talagang magaling sa lahat ng aspeto. Sayang, sobra lang siyang mahusay. Kaya siya ay kinaiinggitan ng kanyang ama, at ng mga nagmamadaling umangat, para sa mga itinuturing na tinik sa mata. Dahil alam mong mali ang sasabihin, mas mabuting tahimik na lang. Asawa, masyado ka namang straight na lalaki. Ang ibig sabihin ni Ate Wan Qing, ay gusto niyang maaliw ka. Hindi para sabihin tumahimik siya. Bakit ka nagtatago sa sulok? Nakikinig ka sa usapan ng iba. Sobrang walang modo mo naman. Ang pasilyong ito ay pampublikong lugar. At saka, ang lakas ng boses mo. Mahirap talagang hindi marinig. Ikaw, Fu Wan Qing. Si Duo-Duo ay asawa ko. Pakiusap, mag-ingat ka sa mga salita. Ayos, mabuti. Shen Duo-Duo, hintayin mo ako. Shen Duo-Duo, hintayin mo ako. Ang mga straight na lalaki ay medyo tuwid. Pero masarap talagang kumain. Talagang nakakatuwa. Kumain ka na. Ito ang iyong Tio Chin. Isa kong matagal ng kaklase. Oh, magandang araw, Tio Chin. Hello. Ikaw si Tio Chin, di ba? Karaniwan ay nasa ibang bansa siya. Siya at Ginoong Steven ay magkaklase sa Masters. Alam niya na gusto mong makipag-usap kay Ginoong Steven tungkol sa pakikipagtulungan. Kaya't nagpunta siya mula sa ibang bansa. Babalik ako para tulungan ka. Ito na si Chin Shuen. Kaklase ng lola sa kolehiyo. Matagal na siyang may lihim na pag-ibig kay lola. Ngunit, hindi rin naman iniisip ni Lola ng mabuti. Paano siya makakakuha ng tulong mula kay Chin Shuen? Nakapwa kaklase ng kanyang asawa. Paano hindi maisip iyon? Hindi sasabihin sa biyenan. Syempre dahil kay Chin Shuen. Matagal nang nasa iisang panig. Ang biyenan. Sadyang inorganisa ng biyenan si Chin Shuen, na umuwi sa oras na ito, upang makuha ang pagkakataong ito sa loob ng 2 araw. Natapos ang kontrata, at pagkatapos sa seremonya ng pag-sign, inakusahan ng biyenan ng pangangalo niya, at pagkatapos ay inilipat ang mga ari-arian, kaya't naging madali ang paghihiwalay, at nakuha ang kumpanya.
Ay nako, nang bumagsak ang biyenan. Si Qin Shuwen, naging biyenan na siya, na pinakamalakas na kapatid. Pagkatapos ay inanyayahan ng biyenan na magkita ng pribado, at sinamantala ang pagkakataon para ikulong siya, na nagtagal ng maraming araw. Grabe! Ganito na ba talaga ang mga taong nasa gitnang edad, sa mundong ito? Ay! Hindi mo masabi, itong kwento ng sapilitang pag-ibig, medyo kaakit-akit. Nanay. Tito Chin. Hindi na maaga. May iba pa tayong mga bagay. Hindi na kita mapapabayaan na kumain ngayon. Ayos lang. Walang anuman. Mingshu. Bukas ng umaga, sasanduan kita. Nanay. Nanay, kung talagang ganun nga ang sinabi ni Duo Duo, ano ang balak mong gawin? Nagmamalakas ka sa akin. Akala mo ba madali akong lokohin? At saka may mga espesyal silang hilig. Gustong i-record ang mga hindi maipaliwanag na proseso. Ting Yu, naalala mo pa ba? Nabanggit na ba ni Dodo? Gujingan. Mahilig siyang i-record ang proseso ng pagtatalik. HMM. Hanapin mo paraan para makuha ang video. Kung sakaling sa seremonya ng paglagda, hindi siya gumawa ng anumang kalokohan. Walang magiging problema sa atin. Kung talaga siyang tulad ng sinasabi ni Dado, at sinisiraan ako. Kailangan kong gawin siyang makonsensya sa sarili niya. Para maparusahan siya sa sariling kasalanan. Ginoo Steven, magandang pakikipagtulungan. Direction, Ginoong Steven, binabati kita. Ang kolaborasyong ito ay maituturing na isang modelo ng negosyo. Tiyak na lilikha ito ng win-win na sitwasyon. Ito ay dahil kay Ginoong Shen. Sa kolaborasyong ito, ipinakita ni Ginoong Shen ang kanyang natatanging kakayahan. Mas lalo akong nakakita ng malaking potensyal ng Ming Sheng Group. Ang makipagtulungan sa kanya ay isang karangalan para sa akin. Sobra naman ang papuri mo, Ginoong Steven. Ginoong Gu, talagang walang anak na hindi magaling ang ama. Si Ginoong Shen ay bata at may kakayahan. Sa hinaharap, tiyak na may hahatid ang Ming Sheng. Sa bagong tagumpay, ay nako. Salamat sa magagandang salita, Ginoong Wang. Tama nga. Talagang nakapag-isa si Ting Yu sa pakikipagtulungan kay Ginoong Steven, na lubos na nagpapatunay ng kanyang kakayahan. Kaya't nagpasya kami ni Jingan. Naganap na ipasa ang pamamahala ng Ming Sheng Group kay Ting Yu. Matagal ko nang naririnig, bago pa man pumanaw ang mag-asawang Lao Shen, nais nilang ipasa ang kumpanya kay Xiao Shen. Pero palagi nilang, si Gu Jingan ay hindi bumibitaw sa kumpanya. Tama nga, hindi ba? Isang phoenix man siya, nahihirapan na siyang magkaroon ng kapangyarihan. Paano siya basta-basta bibitaw? Ay, napakabuti naman. Noon, ako ay abala sa mga gawain ng kumpanya. Hindi may iwasang hindi kita mapansin. Sa susunod, kapag naipasa ko na lahat kay Ting Yu, magkakaroon na ako ng oras para makasama ka ng mabuti. Sobrang mapagbigay siya. Baka talagang ako lang ang nag-iisip ng labis. Noong panahong iyon, isang mahirap na estudyanteng taga-Bukirin ka. Nang ligawan mo ang lola, nabutas na ang ilalim ng sapatos. Ayaw pa ring palitan. Ngayon suot mo Italianong handmade na leather shoes. Kapag nagsisinungaling ka, di kumukurap ang mata. Sino ang nagsasalita? Gumawa ng aksyon. Mas mabuting ganito na lang. Ngayon ay pupunta na ako. Ipaalam ang balitang ito sa publiko. Haha. Ting Yuan, Ginoo Steven, susunod na. Mayroon akong isang malaking balita na kailangang ipahayag. At sana po, kayong dalawa, muna ay magpahinga sandali sa ilalim ng entablado. Sige. Paumanhin. Kayo pong lahat. Alam na ako si Gujingan. Noong mga panahong iyon, ako ay isang mahirap na batang lumabas mula sa isang malalim na lambak. Bilang karagdagan sa aking masugid na damdamin, at isang puso na nagmamahal kay Mingshu. Wala akong anuman. Kaya nang pinili ako ni Mingshu, nang walang pag-aalinlangan. Nasa isip ko, nagtakda ako ng desisyon. Sa buhay na ito, tiyak na magiging mabuti ako sa kanya. Lumipas ang ilang dekada. Hindi ko masabi, ako ay isang perpektong asawa. Ngunit ako'y nagtanong sa aking sarili. Palagi ko siyang inuuna. Inaalagaan siya. Iginagalang siya.
Narito na, ang pagsilang ng isang bida. Mas malalim ang paghahanda sa unahan. Mas masakit ang saksak sa likod. Ay naku. Siya ang nagsasalita. Pero ako, hindi ko talaga inasahan na makasama ko sa kama, sa loob ng dekada, na ang asawa ko ay hindi na iniintindi ang pagmamahalan namin, makipag-ugnayan sa iba, at ilipat ang mga ari-arian. Kaya, nagpasya ako. Magpakasal sa kanya. Talaga bang? Direction. Maaari bang itanong kung totoo ang sinabi ni Ginoong Gu? Totoo ba ito? Talaga bang nagloko ka? Bola lang yan. Sa harap ni Ginoong Steven, isinisi mo pa ang iyong kahihiyan. Gusto mo bang sirain ang kontratang ito, Ginoong Steven? Pero ang pinakanangangalaga ay ang mga mamumuhunan na nagsusulong ng maayos na pamilya. Ginoo Shen. Ginoo Gu, kayo dalawa. Ano ba talaga ang nangyayari? Tita, alam ko na sa pagkakataong ito, hindi dapat ako tumayo, pero hindi ko mapigil ang manood habang nakikita ko. Tinatakpan ang katotohanan kay Tiyo. Kahapon ng hapon, pumunta ako sa kumpanya para ihatid ang dokumento kay Tiyo. Mismong nakita, kayo at Ginoong Chin Shuen, sa opisina, na nag-uusap tungkol sa negosyo, at kahit nag-usap pa, tungkol sa paglipat ng mga pangunahing ari-arian ng kumpanya, sa inyong mga pribadong account sa ibang bansa, na wala na sa tamang landas, para lang magkalat ng dumi, kaya nilang mag-imbento ng ganitong kasinungalingan. Sandali. Kilala ko ang kwentong ito. Susunod, dapat bang ipakita na ang ebidensya? Sana ay kayanin ng biyenan. Huwag kang magpatalo sa galit. Kung hindi, yung tungkol kay Chin Shuen sa huli, yung tungkol sa pangalawang buhay na may puwersa, ay mapipilitan ng buksan ng maaga. Hindi kaya. Lahat ng ito ay pawang gawa-gawa lang. Nanay, hindi ka talaga makikipag-ugnayan kay Chin anuman. Tumahimik ka. Huwag kang madala sa kwento. Nako, talagang nag-cheat si Director Shen, at naibunyag pa sa eksenang ito. Ginoo Steven, siguradong magagalit siya. Mga kaibigan, ano ang pagkatao ng aking ina? Matagal na siya sa negosyo. Saksi ang lahat dito. Hindi lang dahil sa isang panig na salita, ay dapat tayong magbigay ng hatol. Hindi ba't masyado itong padalos-dalos? Tama ang sinasabi ni Xiao Shen. Ang ugali ni Ginoong Shen, mapagkakatiwalaan natin siya, ngunit walang patunay sa salita lang. Sobrang na. Bakit ganito? Mga bagay na walang katotohanan. Alam ko na walang patunay ang salita lang. Itong mga ebidensya, nalaman ko lang ito nang hindi sinasadya. Alam ko rin, na kapag sinabi ko ito, makakasakit ako sa tiyahin. Ngunit, talagang hindi ko kayang tignan ang pamilya Shen. Na-betrayed ng taong pinakapinagkakatiwalaan nila. Ito ay isang malaking palabas na siya mismo ang nagdirekta at nag-arte. Isang malaking dula, ngunit hindi na ito nakakagulat sa kanya. Talagang pinagsisikapan niyang tulungan si Gu Jingan. Sa wakas, siya ay hindi basta-basta anak ng mayayamang pamilya, kundi siya ang unang pag-ibig ni Gu Jingan, at anak ng ibang tao. Talagang matapang si Gu Jingan. Napalitan si Fu Wanqing, at ang tunay na prinsesa ng pamilyang Fu. Dahil dito, si Fu Wanqing ay nakaranas ng mahigit 20 taon ng magandang buhay. Kaya't kailangan talagang tumulong kay Gu Jingan, di ba? Mama. Gu Jingan. Ginoong Gu, pahintulutan mo akong ipaalala sa iyo na ngayon ay isang mahalagang araw. Para sa dalawang kumpanya, pakiusap, mag-ingat ka sa iyong asal. Ginoong Steven, pasensya na. Ayaw ko rin namang ilantad ang mga kahihiyan ng pamilya. Pero si Shen Mingshu, talagang sobra na. Palagi kong iniisip ang ating ugnayan bilang mag-asawa, pero siya ay nakipagsabuatan pa sa iba. Gusto niyang ubusin buong Ming Sheng Group na ito. Shen Mingshu, hindi mo akalain na gumagawa ka ng mga ganitong bagay sa likod. Hindi lang ito sa iyo ang kumpanya. Tama, sa mga nakaraang taon, sobrang nagtitiwala kami sa iyo. Karapat-dapat ka ba sa amin? Magandang paraan para baligtarin ang katotohanan. Ibinuhos mo lahat ng dumi sa balikat ng biyenan. Ganyan, ang galit ng mga shareholder ay tiyak na nakatutok sa kanya. Hindi nakapagtataka na nang bumagsak ang kalusugan ng asawa. Hindi nagtagal ay pumanaw na siya. Para pala ito, upang mapanatili ang lola at ang kumpanya, na napagod na at ubos na ang lakas. Tumahimik ka. Huwag ka nang magsalita. Kuya, ano bang nangyayari dito? Walang anuman. Lahat ay nasa kontrol.
Gujingan. Ilang dekada na tayong mag-asawa. Talaga bang ganyan ang gusto mo? Walang puwang para sa pag-unawa. Pinaparatangan mo ako. Sa puntong ito, matigas ka pa rin sa iyong mga salita. Sige, ngayon. Ipapakita ko sa inyo ng malinaw. Paano ka nagtaksil sa pamilya na ito? At sa kumpanya. Sige. Tingnan natin. Sino ba talaga ang nagsasabi ng sarili nitong kahihiyan ngayon? Ang mga ebidensyang ito ay nagtatala kung paano ka, Shen Mingshu, nakipagsabuatan kay Qin Shuen upang baligtarin ang interes ng kumpanya. Bago ko nakuha ang mga ebidensyang ito, hindi ko rin ito pinaniwalaan. Ang aking asawa, nakasama ko sa kama sa loob ng dekada, hindi ko akalain na magagawa niya ito. Ginoong Gu, hindi madaling pamahalaan ang isang pamilya. Talaga bang gusto mo na ilantad ang iyong asawa sa harap ng buong kumpanya, Ginoong Steven? Alam ko rin na hindi ito tama na gawin. Ngunit dahil sa naisip ko ang tungkol sa ugnayan ng mag-asawa, nagtimpi ako. Kaya't hinayaan ko siyang lumala. Hanggang sa umabot tayo sa ganitong sitwasyon. Tita, tito sa buong panahon, lahat ay nirerespeto kayo. Noong huli siyang umalis sa trabaho, napagod siya at na-hospital dahil sa appendicitis. Natatakot siyang mag-alala kayo. Kaya't inutusan kami na huwag kayong sabihan. Ngunit, kayo, paano mo magagawa yan? HMPH, hindi siya sobra ang pagod. Siyempre, kasama niya yung bagong model na hinahanap niya. Sobrang nagwala sila. Napa-ospital pa nga siya. At nagka-STD pa. Buti na lang, ang nanay niya. Matagal na kaming hiwalay ng kwarto. Kung hindi, anong mangyayari sa mukha ng isang mayamang babae? Gujingan. Hindi pwedeng ilabas ang mga bagay na iyon. Kapag nailabas na, tapos na ang buong pamilya namin. Talagang tapos na. Ngayon alam mo na ang takot. Noong una ikaw, ginagawa ang mga bagay na iyon. Bakit hindi mo inisip ang tungkol sa pamilyang ito? Isipin ang tungkol sa kumpanya. Ngayon, kailangan kong gawin ito sa harap ng lahat. Ipakita mo na ang tunay mong mukha, Gujingan. Ipinanganak kita, inalagaan kita. Talagang gusto mong gawin ito sa oras na ito. Ilantad ang mga maruruming bagay na ito sa publiko. Pasensya na po sa lahat. Ayaw ko rin sanang gawin ito, ngunit ang iyong mga aksyon hindi lamang nakakasakit sa akin, kundi lalo na sa buong Mingsheng, mga shareholder at empleyado. Para sa kanila, wala na akong ibang pagpipilian. Diyos ko, sobrang nakakabighani nito. Kailangan itong i-post sa headline. Tiyak na magiging headline ito. Hindi ganito. Paki-off na, paki-off na. Diyos ko, yung tao sa video, si G. Go, diba? Tama lang. Ang kanyang pag-iyak at pag-iyak na may galit. Ngunit, siya pala ang nagloko. Ang pangunahing tauhan dito, ay siya nga. Hindi nakakapagtaka, na kanina ay todo ang tulong kay Ginoong Gu. Akala ko, palagi kang matulungin sa magulang. Hindi pala totoo yun. Hindi ganun. Patayin mo na, mabilis. Ginoong Gu, akala ko ikaw pala yung nagtatakwil sa asawa at anak. Isang mapagpanggap na manloloko na nagtaksil sa pamilya. Isang taong hindi magampanan ang tungkulin sa pamilya, na hindi kayang gampanan ang responsibilidad. Ako ay nagdedeklara na ang lahat ng aking kumpanya ay hindi na makikipag-ugnayan sa iyo, sa hinaharap. Ginoo Steven, makinig ka sa paliwanag ko. Siya yun. Siya ang bumili ng mga teknikal na tao, gumawa ng peke na video. Sabihin mo, bakit mo ginawa yan? Ito ba ang sinasabi nilang, basta't mabilis lang ang pagtanggi? Hindi kayang abutin ng moralidad ako. Ang video na ito ay may mataas na kalidad. May kasamang Dolby Sound na, at may mukha pa, na nagbabalik ng kasalanan dito. Ay, syempre, itong matandang si Deng. Kahit ang kabit ay pinapahintulutan niyang makasama. Ano pa ang hindi mo kayang gawin? Masyado ka pang may mukha para tanungin ako kung bakit. Gujingan. Tungkol sa puting buwan, noong hindi ka patapos sa kanyang alaala, nang ilagay mo ang kanyang anak na babae sa tabi mo. Akala mo ba ang mga bagay na ito, hindi ba alam ng iba? Anak ng puting buwan.
Si Fu Wanqing. Hindi ba siya ang pangunahing anak ng Fu family? Paano ka? Ngayon, para makuha ang ari-arian ng Shen family. Kasama pa ang iyong third party. Naghanda ng ganitong palabas. Pagsiraan ako at iba pang tao. Pagsiraan ako na naglipat ng yaman. Mga paraan mo lang yan. Huwag na. Itinatago ko na ito ng matagal. Paano niya nalaman? Shen Mingshu, Shen Mingshu. Hindi ko akalain na gagawin mo ito para suran ako, na talagang pinaghandaan mo ito ng matagal na panahon. Ginoong Steven, ito ang kanyang maingat na disenyo, na eksena, upang sirain ang aking reputasyon, para mapalampas niya. Gujingan, akala mo ba na katulad mo ako, magbubintang ng walang katotohanan? Ting Yu. Tingnan niyo ng maigi. Ito ang mga lihim na pagbili ni Gujingan sa nakalipas na kalahating taon. Nang tahimik, talaan ng mga bahagi ng Ming Sheng Group, at paglilipat ng ari-arian. Patunay ng pagbili ng ari-arian sa ibang bansa. Kaya, ang tunay na nagpapalabas ng Ming Sheng, ang taong nagtaksil sa kasal, ay siya. Ano bang klaseng bagay ito? Paano mo nagagawa ang ganitong bagay? Wow, hindi na nakakagulat na ikaw ang biyenan. Noong bata pa siya, kaya niyang makipagsabayan sa negosyo, at hindi natitinag. Pagkatapos magpakasal, nakapanganak siya ng asawa ko, at may mga anak kaming sobrang gwapo. Kahit pagtanda, kaya pa rin nilang sumayaw. Punitin ang masamang lalaki. Gujingan, ikaw na naglalaro sa loob at labas ng mga tao, maging matapang na magplano laban sa ari-arian ng kumpanya. Gujingan, hindi nakapagtataka na sa kwartong ito. Napakalaki ng pagkalugi. Lahat ay pumasok na sa iyong bulsa. Ipinahayag ko mula sa ngayon na ako at si Gujingan ay nagtatapos ng aming kasal, at pati na rin ang kanyang mga posisyon sa Ming Sheng Group, at ito ay kinansela. Kasabay nito, gagamitin ko rin ang mga legal na hakbang upang maibalik ang lahat ng ari-arian na kanyang inilipat. Ginoong Steven, mangyaring huwag mag-alala. Sa hinaharap, ang aking anak na si Shen Tingyu ay opisyal na magiging CEO ng Ming Sheng Group. Responsable sa operasyon ng buong grupo. Ginoong Steven, ipinapangako ko sa iyo, ang pangunahing negosyo ng Ming Sheng ay nananatiling matatag. Agad kong sisimulan ang panloob na pagsusuri upang matiyak na hindi na mauulit ang ganitong insidente. Ang asawa ko ay napakagwapo. Simula bukas, ako na ang iyong numero 1 tagahanga sa karera. Mga salarin, umalis na kayo. Ang gwapong CEO ay nagliliwanag na. Ginoong Shen, ang iyong tapang ay talagang kahanga-hanga. Handa akong bigyan muli ng pagkakataon ang Ming Sheng. Inaasahan ng ating susunod na pakikipagtulungan upang makamit ang parehong tagumpay. Hindi ko kayo bibigwin. Seguridad. Paalisin niyo ang 2 taong ito. Mula ngayon, hindi na sila makakapaglagay ng paa sa Ming Sheng. Dalhin sila. Mingshu. Ako'y naligaw ng landas. Pakiusap. Dahil sa ating dalawa, na ilang dekadang mag-asawa, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Huwag mo akong hawakan. Dalhin mo. Dalhin mo. Dalhin mo. Ang tapang mo namang magpabeya. Pinipilit mo akong maubusan ng pag-asa. Maghintay ka lang. Hindi kita papayag ang makalusot. Inay, huwag kang umiiyak. Kailangan mong bumangon. Gulo-gulo na ang kumpanya ngayon. Naghihintay pa rin sila sa'yo at sa kuya mo, para pangunahan ang kabuuan. Tama ka. Yung si Gujingan, yung walang kwentang lalaki. Hindi siya karapat-dapat na ikasama ang loob ko. Marami. Sa tulong mo ngayon, nagkaroon kami ng maling akala tungkol sa'yo dati. Pasensya na, nanay. Nanay, huwag mong sabihin yan. Sa totoo lang, wala naman akong masyadong nagawa. Ikaw lang ang naghanda ng maayos. Kaya mo nang harapin itong basura na ito. Sobrang tigas. Ate, huwag ka nang magpakumbaba. Ngayon, ikaw na ang malaking swerte ng pamilya natin. Kaya ngayon sa pamilya natin, hindi na ba tayo magkakaroon ng pagkabangkarote? Hindi na rin kami ni Mama kailangang sumayaw. Tungkol dito.
Yung mga asong lalaki at babae ay kumikilos na naman. Talagang walang katapusan ang palaka. Kapag walang gulo, parang may pangangati. Kakatanggap lang ng balita ng nanay. Ang punong inhinyero ng kumpanya ay kinuha ni Gu Jingan sa mataas na presyo. Ano? Sa susunod na araw ay ang bayan ng munisipyo. Nagsimula na ang auction ng lupa. Sa oras na ito, hinatak ni Gu Jingan ang ating tao. Hindi ba't pinutol nito ang ating daan? Ano ang gagawin natin? Gastos sa proyekto. Hindi ba't iyon ang larangan ng ate? Ngunit ako, hindi pa ako nakapasok sa opisina. Galing na naman ito sa probinsya. Paano ko mapapaniwala ang nanay-in-law at asawa ko, na ako ay, sa konstruksyon ang expert, ng mga lolo? Duo-duo. Sa day after ng auction, sama-sama tayo pumunta. Kumusta ang negosyo kamakailan? Maraming matagal ng kaibigan ngayon. Ang dami ng tao ngayon. Mukhang maraming gustong makuha ang lupa sa kanluran ng lungsod. Maraming gustong makuha talaga. Siyempre, mga pangunahing lugar na pinaplano ng gobyerno. Kahit si Lian Mingsheng ay nakilahok sa paligsahan. Paano hindi mag-aagawan? Tingnan mo itong proyekto, Guangdong. Bakit siya nandito? Yung nasa tabi. Hindi ba si Shendong? Hindi mo pa naririnig. Nag-cheat si Gudong. Yung nasa tabi niya yon ang third wheel. At saka ngayon, nagtayo pa siya ng bagong kumpanya. Malinaw na gustong makipagkompetensya sa Mingsheng. Tingnan mo yung nasa tabi na naka-spectacles. Si Wang, engineer. Sikat na sikat yan. Punong inhinyero sa gastos. Noong una, si Ginoong Shen. Nagbayad ng mataas na sahod para makuha siya mula sa ibang bansa. Maraming kumpanya ang gustong agawin siya. Noong nakaraang mga araw, kinuha siya ni Ginoong Go. Sa malaking halaga. Sobrang matindi ng galaw na yan. Diretsyong kunin ang mga pangunahing tauhan ng teknolohiya ng kalaban. Tingnan natin kung sino ang mananalo ngayon. Mahirap sabihin Ginoong Gu. Hindi nabawasan ang kakayahan ni Ginoong Gu mula noong nakaraan. Pati si Ginoong Wang na ganitong talento ay kaya niyang makuha sa ilalim ng kanyang pamumuno. Talagang kahanga-hanga. Oo, Ginoo Gu, sa hinaharap, kailangan pa rin namin ang inyong tulong. Nako, hindi po namin kayo tinatantanan. Talagang daring niyo pong pumunta dito. Pero kung hindi ako nagkakamali, ngayon ay ang Mingsheng. Wala na bang mga engineer na nagkalkula ng gastos? Wala na, di ba? Anong sinasabi mo? May mali ba kaming sinabi? Ngayon, nandito si Engineer Wang sa atin. Walang tutulong sa inyo para kalkulahin ang gastos. Kaya't maglakas loob kayong dumalo sa auction. Hindi ba't ito ay kahihiyan na lang? Nirekomenda ko sa inyo. Umalis na kayo agad sa bahay. Para hindi kayo magkaproblema sa lugar. Dahil hindi nyo mabibilang ng maayos. At baka magmukhang tanga pa kayo. Yung huling reputasyon ng Mingsheng Group ay mawawala na ngayong araw. Sa tuluyan. Huwag kang masyadong magyabang, Gu Jingan. Sino ang nagsabi sa'yo na ang Mingsheng Group ay hindi makakapagpatuloy nang wala siya? Hindi totoo iyon. Ipakilala mo. Ngayon, siya ang pinakamahusay na cost engineer ng Mingsheng Group. Akala mo ba ay nakakuha ka ng eksperto? Kahit isang daliri niya, hindi kayang tumbasan. Mukhang medyo pamilyar siya. Shen Mingshu. Talaga namang nagmamadali ka sa maling paraan Basta na lang kumuha ng kung sino-sino. At umaasang makakakuha ng magandang shot. Tumingin sa buong Jiangcheng. Sa larangan ng halaga ng proyekto. Walang mas mahusay kay Wang Gong. Na mas mataas pa. Isang tao na hindi man lang makapagpakita. Ano ang tunay na kakayahan niya? HMPH. Mga bisita. Malapit nang magsimula ang auction. Mangyaring umupo ng maayos ang lahat. Kung ganoon, tingnan natin. Ngayon, ang unang auction ng lupa ay isang piraso ng libo-libong ektaryang lupa sa kanlurang bahagi ng lungsod. Simulang presyo, 201 milyon. 2亿3千万。 4 na riyal. Napaka-generous ng pagkilos. Diretso itong dumb-oval. Ginoong Gu, walang ibinibigay na. Pagsasaka sa iba Itong piraso ng karne, tanging sila lamang. Mga kumpanyang mayaman, ang makakakain. Sa atin. At tayo'y makakanood na lang. Ng palabas.
400 milyon. Wala namang ganong pera si Gujingan. Naglabas ang Rangan Real Estate ng 400 milyong yuan. Paano po, may balak pa po bang tumaas pa ang presyo? Binabati kita, Ginoo. Nagsimula na ang magandang simula. Ang kinabukasan ng Rangan Real Estate, siguradong magiging maayos din ito. Wala nang magagawa. Handa na. Ang lakas ang nagsasalita. 400 milyon, unang pagkakataon. 400 milyon, pangalawang pagkakataon. 400 milyon, pangatlong pagkakataon. Tama. Ming Sheng Group, mangyaring magbid. 4 na bilyong 300 milyon. 4 na bilyong 500 milyon. 4 na bilyong 800 milyon. 4 na bilyong tao, 1,000. 4 na bilyong 800 milyon. 5 bilyon. 5 bilyong. Kahit na maganda talaga ang lupa na ito, pero 5 bilyon, ay sobra na ba? Oo nga, sa isang iglap, umabot na ng 5 bilyon. Hindi ba't para itong auction? Malinaw na, dalawang kumpanya, nag-aagawan lang ng pride. Mama, kuya, magpapatuloy pa ba tayo? Tingnan mo sila. Mukhang gusto nilang ipaglaban ito hanggang sa dulo. Kung ganito ang mangyayari, wala itong magandang idudulot sa ating lahat. Itong lupa ay ang magiging sentro ng pag-unlad ng Jiang Cheng sa hinaharap. Kunin mo na ito. Sa plano ni Ming Sheng para sa susunod na 10 taon, magkakaroon tayo ng kalamangan. Ang kanyang strategic na halaga ay lampas pa sa kasalukuyan. Pero ngayon, malapit na sa pinakamataas na halaga ng lupa na ito. Kung magpapatuloy pa tayo, ang espasyo para sa kita ay malaki ang mababawasan. Hindi ito sulit, hindi pwede. Kahit hindi kumita, hindi dapat mapunta ang lupain na ito kay Gujingan. Kailangan itong ipaglaban ng Ming Sheng. 505 milyon. Ginoong Gu, ito ang pinakamataas na halaga ng lupain, tungkol sa 6 na bilyon. Basta tayo'y magbid, hindi lalampas sa 6 na bilyon. Ang proyektong ito ay siguradong kita. Anim na bilyon. Ano? 6 na bilyon. Ito ay higit pa sa halaga ng isang lupa ngayong taon. Pinakamataas na presyo, kailangan pang tumaas. Anong gagawin natin, kuya? Umabot na tayo sa 6 na bilyon. Magdagdag ka. Bakit hindi ka nagdadagdag? Kanina, hindi ba? Napaka-agresibo mo. Bakit ngayon wala nang tunog? Wala nang lakas ng loob na magdagdag pa. Wala na talaga. At naglakas loob pang makipagtalo sa atin. Hindi na magdadagdag. Kung magpapatuloy pa tayo, wala nang halaga sa kita. Walang espasyo para sa kita. Akala ko pa naman, may lakas talaga ang Ming Sheng. Pero, wala na si Engineer Wang. Kahit isang maayos na lupa, hindi nyo pa mapatayo. Siyempre, kung wala si Engineer Wang, ganitong mga profesional na magsagawa ng pagsusuri, natatakot ako na kahit ang tunay na halaga ng lupain ito, hindi nila matutukoy, nag-aalangan. At karapat dapat bang makipagtalo sa amin? Bobo, swerte. Akala mo talaga nakuha mo, ay ginto. Yung lupa, sa ibabaw, mukhang masarap, pero sa ilalim ay puno ng komplikadong aktibong fault line. Ang pag-aalaga lang sa pundasyon, at pag-iwas sa sakuna, ay makakapagpagastos sa iyo ng 200 milyon. Kung hindi natin ito gagawing makatotohanan, paano mo ako mapipilit? Nabilhin ito sa halaga na malapit sa limitasyon ng lupa. Ang hukay na ito, 600 milyon, pangalawang pagkakataon. 600 milyon, pangatlong pagkakataon. Nakuha na. Binabati ang Rangan Real Estate na matagumpay na nakuha ang lote 1. Shen Mingshu, nakita mo ba? Ito ang agwat. Saan naroon ang talento, naroon din ang kayamanan. Kung hindi ninyo mapanatili ang mga tao, dapat lang na makita ninyo ang masaganang pagkakataon na mapunta sa akin, sa platito ni Gujingan. Mukhang sa industriya ng real estate, sa hinaharap, kami sa Rangan, ay ang nangungunang tupa. Binabati kita, Ginoong Gu. Mga asong babae at lalaki, hayaan kayong magyabang ng kaunti pa. Titingnan ko kayo, kung makakatawa pa kayo.
Susunod. Ang ikalawang lote ng auction na ito. Matatagpuan sa mga abandonadong lupa sa silangang bagong distrito ng lungsod. Simulang presyo. 30 milyong. Dumating na. Ang aming bid ay para sa lupang ito. 35 milyong. 5,000. 50 milyong 2 beses. 50 milyon, 3 beses. Nakuha, binabati ang Mingsheng Group sa presyo na 50 milyon na matagumpay na nakipagbid sa lote 2. Shen Mingshu. Ito ay ang asong bituin na inanyayahan mo, di ba? Hindi ko makuha ang lupa kanina. Pupunta ako sa lupang ito, na walang interesado, basurang lupa, walang kahit isang, maayos na kakumpetensya. Talagang nakakatawa ito. Ano ang alam mo? 50 milyon lang naman. Kahit bilhin mo pa at ilagay dyan. Masaya na ako. Hanggang ngayon ay nagmamalaki pa rin. Walang nakakaalam. Mahirap ang pag-develop ng East City District. Siguro kayo ay baliw na. Yung mga basura na ito, itinuturing nyo pang kayamanan. Sa pagkakataong ito, ang Mingsheng. Talagang nagkamali ako sa paghusga. Yung lupa na iyon, anong halaga ng pag-develop meron dito? Oo nga, kasama ni Ginoong Go ng bilhin iyon. Yung pangunahing lupa na iyon, talagang napakalayo ng pagkakaiba. Mukhang nawala na si Ginoong Wang. Ganito lang ang sikat na pangalan. Sino ang nagsabi sa inyo na binili namin ang lupang ito para sa sarili naming proyekto? Hindi kami magde-develop. Bakit ninyo ginastos ang 50 milyon? Para sa anong dahilan? Bakit ninyo ito binili? Mag-aalaga ng baboy. Siyempre, maghihintay na lang na tumaas ang halaga. Baka swertihin pa. Kahit ilang beses pang kumita ng mas malaki. Maghihintay na lang na tumaas ang halaga. Itong sirang lupa na ito. Paano pa ito tataas ang halaga? Ang hina ng paningin mo. Hindi nakapagtataka na kailangan mong balutin ang sarili mo ng mabuti. Gusto kong makita. Saan nakuha ng sikat na tao? Ang ganitong tanga. Dami ng pera. Kayo pala ito. Shen Mingshu, o Shen Mingshu, kayo ay tanyag. Talaga bang wala ng ibang tao? Isang probinsyang babae ang itinulak dito. Ito ay talagang napakalaking kalokohan. Sabi ko na nga ba, mga profesional, paano ka magiging katulad mo? Nakatagong ulo, nakatagong buntot. Akala ko ikaw yung probinsya nung ito. Ay, tingnan ninyong lahat, ito ang sikat na pangalan. Ganito na ang antas ngayon. Kaya pala nakahanap ng isang walang alam. Dumating ang mga kababaihan sa nayon para sa auction. Sa tingin ko, ang pangalan na ito ay malapit ng tuluyang masira. Anong sinasabi mo? Ginoong Shen, talagang nalito na ako sa pagkakataong ito. Nakaligtas pa sa isang walang kaalam-alam na manugang ang humahawak. Hindi ba ito tulak ng kumpanya sa kapahamakan? Mukhang tama si Ginoong Go sa pagkakataong ito. Wala na si Ginoong Wang. Talagang hindi na kayang pamunuan ng Mingsheng. Nagawa mo talaga ng ganitong hindi profesional na bagay. Sino ang nagsabi sa iyo na malapit nang bumagsak ang Mingsheng? Ang ganitong lokasyon ay malayo, at maraming lumang gusali. Kitang-kita namang, ito ay pangunahing target ng gobyerno sa demolisyon. Kapag nakapagsimula na ang gobyerno sa plano nila, sa oras na yun, maaaring tumaas pa ang halaga ng kompensasyon. Siguro ay makakabawi pa tayo ng ilang beses. Pagkumpuni. Mas malaking pera. Akala mo ba ito ay sa inyo lang? Pagbubuwag ng kulungan ng baboy, magkano lang ang babayaran mo ng ilang daang piso? Ito ay isang negosyo sa pamumuhunan. Nakaraniwang milyon-milyong yuan ang halaga, sa larangan ng pondo at palitan. Ikaw pa. Gusto mong kumita sa pamamagitan ng demolisyon. Talagang baguhan ka. Ipapasa ko sa iyo ang kontrol, oportunidad ng malaking pondo. Ikaw lang ang magagamit sa utak na panghuhuli ng sesame. Nais mong makuha ang malaking bagay. Yung ginan mong si Shen. Talagang walang hiya. Sa pagkakataong ito ni Mingsheng, mukhang mapupunta sa 50 milyon na ito. Nahulog na tayo ng malaki. Sandali, tingnan nyo ito. Kamakailan lang inilabas na opisyal na dokumento. Ang silangang bagong distrito ng lungsod ay
Itinakdang pangunahing lugar ng edukasyon. Malapit ng ma-demolish. Yung lupa na iyon, tiyak na tumaas ng higit sa 10 beses. Talagang totoo. Ang grupong Sheng ay talagang napakaswerte. Ito, 5 milyong nakuha, nakita na bilyon. Ang pananaw na ito, masyadong matalas, di ba? Paano ako hindi nakapili kanina? Nakapili ba ako? Ate-in-law, sa wakas, nakuha mo talaga. Ang galing mo talaga. Hindi ito investment, para kang, may mahi ka na ginagawang ginto ang bato. Oo, Dodo, ang galing mo talaga. Pero para lang itong swerte na nakatagpo ng pagkakataon, basta nakalusot sa malas, hindi naman ito milyon-milyong kita. Yung lupa sa kanluran ng lungsod namin, sa hinaharap, makakakuha ng higit sa 10 bilyong piso na netong kita. Iyan na. Kapag na-develop na ang lupang iyon, kayo, Ming Sheng, gayon pa man ay mapapadapa pa rin kami ng rong-an, sa ilalim ng aming mga paa. Gong-gong, naihikayat kita, mas mabuting pumunta ka na ngayon. Ipinadala sa inyo sa lugar, ang survey team para tumawag. Sa oras na ito, dapat ay nakakita na sila, ng masamang balita, nababahala sila, kung paano kayo ay uulat. Anong sinabi mo? Ginoong Gu, may balita mula sa surveying team. Yung lupa sa kanlurang bahagi ng lungsod ay puno ng mga kuweba at mga fault lines. Kailangan lang ay palakasin ang pundasyon. At ang paghawak sa mga sakuna, kailangan pa ng dagdag na panahon, 2 bilyon. Ano? Yung manugang ni Dongsheng. Ang galing naman niya. Kahit ang grupo ng pagsisiyasat, na hindi pa nakakita ng ganitong problema, alam na niya. Oo, nga hindi lang sa lupa sa silangan ng lungsod, kumikita ng ilang bilyon, hindi pa sa lupa sa kanluran ng lungsod, nalugi. Ang pananaw sa pamumuhunan na ito, napakataas. Paano mo nalaman, na may problema sa lupaing iyon? Ginoong Gu, hindi mahalaga kung paano ko nalaman. Ang mahalaga ay ikaw. Katatapos lang bumili ng lupa, nagastos na ng 6 na bilyon. Ano naman ang tungkol sa pagproseso ng lupa? Kailangan pa ng 2, sa pinakamababa. Kabilang dito, hindi pa kasama, maaaring mangyari, mga aksidente sa proyekto at pagkaantala, kahit na. Pilitin mong matapos. Ang taunang operasyon at pangangalaga, nagastos sa pamamahala, lahat ng ito ay aabutin ng hindi bababa sa 10 taon. Sa 10 taon lang, mahirap makakita ng kita. Ikaw, Ginoo, laban lang. Alagaan mong mabuti ang katawan mo. Sana mak-alive hanggang sa araw ng kita. 400 milyon, 4 na riyong 80 milyon, 5 riyong 50 milyon. Kaya, alam mo na noon pa, na ang lupang iyon ay isang bitak. Kanina, isa-isa mong itinaas ang presyo. Gusto lang nilang ipagamit sa akin ang pinakamataas na presyo, para tumalon sa apoy. Gang, Pangulo, mga patakaran sa auction, ang pinakamataas ang panalo, sila ay may malaking kayamanan. Kami, Ming Sheng, talagang hindi namin kayang makipagsabayan. Tanging ang mga nakakatanda lang ang pwedeng tumulong. Maraming salapi. Ikaw na mapanirang babae, sinong mag-aakala na gagamitin mo pa kami? Hindi ka ba nag-iisip ng tama? Tama, kung hindi ako nagkakamali. Noong naghiwalay kayo ng nanay ko, di ba? Mga 50 milyon yata, kaya yung natira naman, ay 550 milyon. Dapat ay galing ito sa mga bangko na malaki. Kung susundin ang kalkulasyon gamit ang 10-year equal principal. Kaya, Ginoong Gu, kailangan mong magbayad ng higit sa 6 na milyong bawat buwan. Kasama na rito, ang 200 milyon na bagong lumitaw. Kaya ang pondo ng Rangan, hindi ba't mapuputol na? Jingan. Magandang araw. Anong kakayahan sa pagdadala ng psikolohiya ito? Sa ganitong katawan, paano ka makakaligtas hanggang makita mo ang araw ng kita? Bakit dito pa nagiging nahihilo? Bakit hindi dito? Hindi ba't ito ay talagang nakakasuka? Huwag mag-alala, ipagkatiwala mo sa akin. Kamusta? Mayroon bang tubig na ginamit ng mga tagapaglinis? Mas mabaho, mas mabuti, mas mainam kung bagong kuha mula sa banyo. Na ganun. Mas mabango ang amoy, mas mabilis magising. Physical therapy.
Ginoo. Ito ay tubig mula sa bagong linis na banyo. Tinitiyak. Sapat ang amoy. Ang amoy na ito ay talagang Chen Duo, anong ginagawa mo? Tutulungan kitang gisingin siya. Sobrang lala na ang pagkakatulog niya. Yunhao. Pumunta dito, tumulong ka. Sige, ate-in-law, buksan mo ang bibig ko. Mas mabaho ang nilalagay. Mas maaga ang paggising. Gising na ako. Tingnan mo, talagang gising na. Ay nako, ang bilis naman ng paggising na ito. Anong amoy ito? Ito ay tiyak na isang magandang tanda. Chen Duo, maghintay ka sa akin. Ginoo, bitawan mo na. Ang ginang ay wala na. Tumahimik ka, wala siyang tatlong, natulog lang siya. Nabaho na siya, Ginoo, nabaho na ang ginang. Hindi siya mabaho, hindi siya mabaho. Anong nangyayari? Ganito ba kabaliw ang mundo? Ate, ang galing mo. Bakit parang, alam mo ang lahat? Ako. Siguro ako. Ay sadyang mapalad. Mapalad. Ate, sige, tulungan mo akong buksan. Nakakuha na ako ng mahigit 300, pero wala pa rin akong nakuha, yung gusto kong nakatagong item. Grabe naman. Ngayon, ang dami na palang paraan para kumita. Isang plush toy. Maibebenta ng ganito karami, nakatago. Ate, ang galing mo talaga. Naiintindihan ko. Yung bunso lang. Matanda na kayo lahat. Dapat katulad ko na kalmado. Yunhao. May mga dahilan din ako kung bakit nangyari ito dati. Pwede ka bang lumabas para makita ako? Bukas ng 10:00 ng umaga, magkita tayo sa parke. Diyos ko. Ito ang hindi ko kailangang gumastos. Makikita ko ba ito ng libre? Yung mga kalamnan na ito, yung mga linya nito. Bakit ganito ang bathrobe niya? Hindi ba pwedeng mas maluwag ng kaunti? Anong nangyari? Asawa, magandang umaga. Ito ang espesyal na sopas na niluto ko para sa iyo, para sa iyong kalusugan. Dodo. Kamakailan lang. Wala naman akong nagawang mali, di ba? Alam ko nang ayaw niya. Pero itong recipe, matagal ko nang hindi na niluluto, kaya medyo nakalimot na ako. Pero pareho pa rin ang resulta. Sige na, mag-insayo pa ako. Kahit na hindi maganda ang itsura. Pero sobrang sarap ng lasa. Salamat sa pagod mo, mahal. Wala tayong dapat ipagkahiya. Ikaw naman, kung talagang gusto mong magpasalamat. Hindi ka dapat mag-alala. Pwede bang hawakan ko ang iyong mga abs? Ang ganda ng isip mo. Hindi maganda ang sitwasyon ni Tingyu. Dinala si Yunhao ni Gujingan. Hindi maganda ang sitwasyon ni Tingyu. Dinala si Yunhao ni Gujingan. Anong nangyari? Kahapon, inanyayahan ni Fu Wanqing si Erge na magkita. Iniisip ng kuya na tapusin na ang nakaraan. Hindi inaasahan. Yung mga hayop na iyon ay walang mabuting intensyon. Diretso nilang tinangay ang tao. Nasaan na si Yunhao ngayon? Hindi ko alam. Hindi makontak ang telepono. Naka-off din ang lokasyon.
Shen Mingshu. Yun Hao. Nandito siya sa akin. Pero malas ng batang ito. Hindi pa nga matagal. Talo na siya ng 3 milyon. Ikaw na ina. Magbayad ka ng kaunti para sa kanya. Gu Jingan. Anong balak mo? Kung gusto mo ng tao, dapat magdala ka ng pera sa Huangchao Club. Sinasabi ko sa iyo. Wala na akong gaanong pasensya. Huwag mo akong lokohin. Huwag mo akong lokohin. Yung mga asong iyon ay may utang na marami. Ngayon, tiyak na hindi sila makakalabas ng pera. Kaya naisip niya, itong kalokohang ideya na kidnapin si Shen Yunhao, para mag-set up at mawalan siya ng pera. Nakita na ang mga ganitong panlilinlang. Hindi ko pa nakikita ang anak na lalaki mo. Duo. Ano na ang gagawin natin ngayon? Umalis na tayo. Sama mo ako para makipagkita kay Gu Jingan. Yunhao, kuya. Isang gwapong kabataan na puno ng potensyal. Talagang pinagsasampal na parang limitadong edisyon ng baboy. Ate. Kuya. Gu Jingan. Siya ang iyong tunay na anak. Paano mo nagawa yon? Tunay na anak. Ngayon ay mayroon lamang. Ang bata sa tiyan ni Wanqing ay karapat dapat na maging aking tunay na anak. Huwag nang mag-aksaya ng salita. 300 milyon. Kung hindi, walang sino man ang makakapagdala sa kanya. 300 milyon. Hindi mo ba sinabi kanina na 30 milyon? Mali ba na nagbago ako ng isip? Kailangan ng appointment para sa malaking pag-withdraw sa bangko. Paano ko agad makukuha ang ganitong kalaking pera? Baka hindi ko kayang ilabas ang ganito karaming pera. Wala kang pera, di ba? Madali lang yan. Nandito tayo sa Royal Club. Walang pera. Pwede tayong humiram. Maghihiram tayo ng 3 bilyong yuan bawat isa. 3 laro, 3 panalo. Pagdating ng panahon, kahit sino pa man ang matalo o manalo, ako ay magpapalaya sa kanya. Kahit ano pa man. Kumusta? 300 milyon. Yung perang iyon, hindi pa sapat para sa akin. Basta't kayo, ay may lakas ng loob na umupo sa lamesang ito. May paraan akong gawin kayong may utang. 3 bilyon, 300 bilyon. Sa oras na iyon, huwag mong sabihing iligtas ang basurang ito. Kahit ang buong pamilya Shen, dapat ilabas na kasama ang balat at buto. Sa akin. Talagang sa langit may daan ka, pero ayaw mong dumaan. Sa impyerno walang pinto, pero pumasok ka. Naglalakas loob kang makipaglaro sa akin. Parang pala ka na tumalon sa kawali ng mantika. Hanapin si San. Sige. Dahil napaka-interesado ni Ginoong Gu, sasamahan kita sa ilang laro. Marami. Marunong ka ba? Hindi ako marunong, pero tiyak na hindi ako matatalo. Duo. Si Gu Jingan lumaki sa probinsya, kasama ang isang grupo ng mga sagalero. Natuto siyang magpaloko. Kung ikaw ay baguhan at makipaglaro sa kanya, malulugi ka. Ate sa asawa, si second brother ay kampiyon sa Texas Hold'em. Sa ganitong maikling panahon, natalo ng 3 milyon. Siguradong si Gu Jingan at Fu Wanjing ang nagsabuatan sa laro. Tama, ate sa kasal. Paano? Hindi naman siguro kayo. Wala man lang kayong lakas ng loob na umupo sa mesa. Sige na. Dahil natatakot kayong matalo. Kaya't lumuhod kayo at humingi sa akin. Baka maganda ang mood ko. Maaari ko pa kayong bigyan ng 10% diskwento. Sabi ko na. Sasamahan ko kayong maglaro. Maraming salamat, ate. Dami. Hayaan mo akong gawin ito. Noong nag-aaral ako sa ibang bansa, madalas akong naglalaro ng Texas Hold'em kasama ang mga kaibigan. Kahit na medyo nakakalimutan ko na ngayon, mas mabuti na ito kaysa sa wala kang kaalaman. Tiwala ka sa akin. Iwanan mo sa akin ito. Simulan na natin.
Napakasanay ng teknolohiya. Sadyang magaling. Mukhang hindi siya baguhan sa kanyang mga galaw. Hindi naman siya katulad natin. Bakit ka nag-aalala? Sa mesa ng baraha, ang mahalaga ay karanasan at mga paraan. Siya ay isang batang babae mula sa probinsya, kahit na matututo ng kaunting mga kakayahan. HMPH. Ito ay pawang palabas lamang. Ang may-ari ay sumusunod sa bisita. Ikaw ang magpapasya kung ano ang lalaruin. Paigo. Texas. Baccarat pa rin. Yung mga sinabi mo. Hindi ko alam laruin yan. Pero tatlo tayo, sakto lang. Maglaro tayo ng Dowdizu. Dowdizu, nagbibiro ka ba? Sinong mag-aakalang maglalaro siya ng Dowdizu dito? Maglaro ng Dowdizu. Akala ko, malaki ang kakayahan mo. Pero sa totoo lang, isa ka lang. Na marunong maglaro ng mga bata, ano ngayon? Basta't matalo ko kayo, ayos na iyon. Paghahati ng baraha. Ayos. Sige, hatiin ang baraha. Sa round na ito, ang base ay 10,000. Pwede nang tumawag ng puntos. Kung ilang puntos ang tatawagin, iyon ang magiging beses. Pinakamataas ay 5 puntos. Tagalaban ng mga baraha, ay ang pinakamadaling uri ng baraha na maipapasa. Ayon sa sistema, Gujingan, tiyak na bibigyan ako ng magandang baraha, na magpapasaya sa akin. Kapag puno na ako ng tiwala at tumawag ng mataas na puntos, sila ay magiging, sa pamamagitan ng tila swerte na pagpigil, binaba mo ako sa kailaliman. Tingnan mo ang baraha. Ay. Yung tatlong baraha ay para saan? Oo, anong ibig sabihin nito na inilagay dito? Hindi pa nga alam ang nasa ilalim na baraha, laban sa may-ari ng lupa. Mukhang talagang baguhan ka nga. Kahit ang mga patakaran hindi mo alam, mukhang. Yung mga palamuti mong galaw ay para lang mang-uto. Sa ganitong antas, naglakas loob ka pang umupo sa mesa. Parang nagdadala ka lang ng pera dito. Sino ang nagsabi na hindi ko alam ang mga patakaran? Matagal na akong hindi naglalaro, nakalimutan ko na. Itong baraha. Ano ba ito? Anong klaseng baraha ito? Ay naku. Kadalasan, ganito ang baraha ko. Tawagin itong 1 puntos. Hey. Maganda pa rin ang baraha ko. Mag-3 puntos. Asawa ko. Hindi naman nila masyadong tinatawag. Sa tingin ko, dapat bang tawagin kong Panginoon ng Lupa ang baraha ko? Oo, kailangang tawagan ko. Kailangan ko. Ang ganitong kagandang baraha, tawagin ko ng 5 puntos. Oo, ang tawag sa matatag na panalo ay 5 puntos. Mukhang puno ng mga bomba ang barahang ito. Kahit anong laro, panalo na. Ngunit sa totoo lang, ito ay isang bitag na kanilang dinisenyo. 10,000 puntos. Sa kanilang maingat na operasyon, kailangan lang ng isang, para ay patalo ako ng lahat. Marami. Baka masyadong malaki ang 100,000. Masyado silang handa, di ba? Oo, ate. Tingnan mo ang mga tingin nila. Kitang-kita na hindi sila maayos. Hindi mo maitataya ang barahang ito. Dami. Bakit hindi mo tinawag ang may-ari ng lupa? Ang ganda ng baraha. Siyempre, dapat tawagin. Tatawag ako ng 5 puntos. Wow. Ang swerte ko naman sa barahang ito. Ang swerte mo talaga. Wow. Talagang napakabuti ng swerte mo. Walang basura sa kamay. Hindi ko akalain na magaling siya maglaro. Nahuli ang tanga. Sige, ako na ang mauuna. 3 barahang may isa. 3 dalhin isa. 3 tatlo at 1 pito. Sumabog. Pinapabong niya ako. Ay naku.
Bakit ganito ang baraha ko? Walang kahit isang tatlong dalhin isa. Ay nako. Sige na. 4 na 5. Nagsimula na agad. Gaano kaganda ang barahang ito? Ay, 4 na 5. Saktong-sakto ang kaya kong ipasa. 4 na 6. Anong ginagawa nyo? Si Duo-Duo ay naglaro ng isang tatlong set. Diretso kayong dalawa sa dalawang bomba. Tama. Kayong dalawa. Paano kayo nakapagbomba ng tatlong set? Hindi naman siguro na kayo ay naghanda na ng mga barahan nyo, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin yan. Ikaw ang nag-shuffle ng mga baraha. Paano namin magagawa ang mga baraha kung ayaw mo ng maraming bomba? Di ibalik mo ang bomba. HMPH. Kaya ako. 4 na 8. Tanga. 4 na 10. 4. Diyos ko. Mula simula hanggang ngayon. Hindi ba ako nananaginip? Kung totoo ito, ang talo't panalo dito ay bilyon na. 4 na Q. Ay nako, saktong-sakto. 4 na K. Sige na nga. Hindi ko na lang sasaluhin ang sariling tao. Ayaw ko. Pasensya na. Kaya ko pang ipagpatuloy. 4 na A. HMPH. Kung ayaw mo, huwag na. Ikaw, Ate Wanching. Gusto ko, 4 na 2. Itong laro. Mukhang mas swerte ako kaysa sa iyo ng kaunti. Nasa kamay mo na lang. Dapat 4 na 9 na lang. Hanggang ngayon. Nangyari na ang 9 na pagsabog. Ang base score ay 10,000. Tumawag ka ng 5,000. 9 na pagsabog, 9 na beses. Kung matalo ka, kailangan mong bigyan kami ng tig-isa, ng 256 na milyon. Kung pagsasamahin ang dalawa, ay magiging 512 milyon. At hindi pa natatapos ang laban na ito. Kung umabot sa huli, baka mas malaki pa ang matalo mo. Ito ay higit pa sa 300 milyon na nawala ni Yunhao. Kailangan pa ng marami. Hindi pwede. Sobrang laki ng larong ito. Ayaw na namin ng tao. Yunhao, magdasal ka na lang. Huwag naman, ate. Hindi mo pwedeng hindi tulungan ang tatlo. Gusto mong umalis. Mga patakaran sa mesa. Mula nang magsimula, walang tigil. Maraming pera. Kung talagang sisuko ka, kailangan mong magbayad. Kung hindi mo kayang magbayad, hayaan mo si Tingyu. Ilabas ang 20% ng shares ng Mingsheng Group bilang pambayad ng utang. Nasa panaginip ka, kahit na 3. Hindi ko hahayaan na ang Mingsheng Group ay mapunta muli sa mga mapanlinlang na tao tulad mo. Ay nako. Hindi mo kayang kontrolin yan. Ngayon, kailangan mo ng pera. O kaya'y bahagi ng kumpanya. Kung hindi, kayo. Ayaw makalabas dito. Ay nako, magandang araw. Nakikita ko sina Duo-Duo at Ji. Talagang makinis at malambot sila. Kung hindi makabayad, ipadala sa ilang lugar. Baka, mabenta pa sa magandang presyo. Ha ha ha. May katwiran. Sige. Tama na. Maaari kong ilipat ang mga bahagi, pero sila, hindi mo pwedeng galawin. Ha ha ha. Ayos. Dalhin mo ang kontrata. Sige. Sandali, sino ang nagsabi sa'yo? Natalo ako sa round na ito. Ha ha ha. Ay naku, maraming pera. Nagsasalita ka ba sa panaginip? 4 na 9 na lang ang natitira sa'yo. Paano mo tatanggapin ang 4 ko? Ha ha ha. Hindi mo kayang tanggapin, kaya kailangan nyo akong bigyan. Tingnan nyo ng mabuti. Ano ba talaga ang mga baraha sa kamay ko? Kaya tingnan mong mabuti. Ang aking baraha. Ano ba talaga ito? Aba, nasa kanya ang King Bomb. King Bomb. Nanalo ako. Paano ito posible? Paano pwedeng nasa iyo ang Wangzhou? Hindi pwedeng mangyari yun. Yung Wangzhou, nasa akin lagi. Nagsisinungaling ka. Nasa akin talaga ang Wangzhou.
Hindi ko nga hawak ang mga baraha mo. Paano ka nagsisinungaling? Ate Wang Ching, siguro nagkamali ka ng tingin sa baraha. Nagkamali. Nakakatawa naman. Paano naman ako? Hindi ko pa nga alam, kahit ang sarili kong baraha. Wang Ching, paano ang iyong baraha? Hindi ito pwedeng mangyari. Ang aking pang-ibabang baraha. Malinaw na ito ay isang king bomb. Bakit naging 4 na siyam? Kita nyo naman kanina. Ang aking pang-ibabang baraha. Malinaw na ito ay isang king bomb. Siya ang may kagagawan. Mali ang naaalala mo, di ba? Nasa kanya ang Wang Zhao palagi. Oo, nakikita namin lahat. Ate, siya ay isang diyosa. Kahit sino, pwedeng magpalit ng mga bagay at baguhin ang alaala. Hindi pa rin nag-spray ng tubig. Medyo malakas ang paggamit ng magic. Gabi na, kailangan haplusin ang abs ng asawa ko, para mag-recharge. Kayo. Lahat kayo ay na-buyout niya. Nagtutulungan kayong lokohin ako. Dami ng pera. Ito ay teritoryo ni Ginoong Long. Mandaya, walang magandang kahihinatnan. Ginoong Long. Ang lakas ng loob. Sino ang may ganitong lakas ng loob, na manggahas sa harap ni Ginoong Long, nagsisinungaling sa loob ng aking lugar? Ay nako, Ginoo Long, dumating ka ng tamang-tama, ito ang babaeng ito. Nagsisinungaling sa loob ng iyong lugar. Nasira ang patakaran. Oo, Ginoo Long, yung taong tulad niya na nagsisira ng laro, kailangan mong ayusin ito ng maayos. Mukhang ang taong ito, si Long Ye, ay napakamakapangyarihan. Sa katotohanan, ito ay isang araw na allowance, na 50 yuan lamang mula sa kanyang misis. Karaniwan, gusto niyang uminom ng milk tea na may taro at pearls. Kailangan ipaalam sa asawa ng maaga. Paano niya malalaman? Mali. Hindi siya nagsalita. Paano ko maririnig? Siya ay nagsasalita. Ginoong Long, nagtatangkang mandaya sa iyong lugar. Iyan ay talagang walang batas. Mga ganitong tao, dapat talagang parusahan ng mahigpit. Upang magsilbing babala sa iba. HMPH. Sino ang may lakas ng loob na mandaya sa aking teritoryo? Dapat talagang parusahan. Halika na. Hawakan mo ang nag-aalok ng sugal. Totoo bang siya iyon? Shen Duo. Tapos ka na. Sila iyon. Bakit nahuli sila? Ginoong Long. Siya ang nag-aalok ng sugal. Anong ginagawa mo sa amin? Oo nga, Ginoo Long. Siya ang dapat hulihin. Tumahimik ka na. Ang galing mo talaga. Ako ito, isang lehitimong entertainment club, na pinagsamantalahan nyo 2 gago. Naging maalikabok ang sitwasyon. 2 o 3 laro, ay nagpasubaw sa batang lalaki, ng 30 milyong. Ang galing mo naman. Ginoong Long, nagkamali kami. Hindi na kami muling manggahas. Pakiusap, maawa ka sa amin. Oo nga, Ginoong Long. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Si Yunhao ay anak ko. Nag-enjoy lang kami. Gujingan, wala ka bang hiya? Kanina, pinilit mo kaming pumirma ng kontrata. Bakit hindi ka nagsasalita na naglalaro-laro ka lang? Ngayon, nahuli na ang katotohanan. Ngayon ay sinasabi mong hindi ito totoo. Sa buong mundo, saan ka makakakita ng ganitong magandang pagkakataon? Tama nga. Ikaw, sige na, ihampas ang 2 nakakainis na bagay na ito, palabas. Ayon sa alituntunin. Ayusin ng mabuti. Ginoong Long. Tingnan mo, anong klaseng sitwasyon ito? Ginoong Shen. Maraming salamat. Itong 2 tao ay nagkakalat dito sa akin. Hindi na ito 1 beses o 2. Palagi akong hindi makakuha ng ebidensya. Tunay na ebidensya. Ngayon, salamat sa iyo sa maagang pagsabi sa akin. Kaya nahuli ko silang 2. Huwag kang mag-alala, Ginoo Long. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Sa iyong maagap na pagtulong. Hindi ito malaking bagay. Kitang-kita na nasaktan na ang bunso mo. Ipapadala ko siya sa doktor muna. Ako na ang bahala dito. Oo, salamat. Tara na. Yung Diyos na sinasabi niya kanina, anong ibig sabihin nun?
Nanay at si Ji. Nasa ospital na nag-aalaga kay Yunhao. Sasama na kita pa uwi. Sige. Bago pa man lumipad yung bola. Bakit mo ako pinulupot dito? Talaga? Oo, ako nga, naramdaman ko lang. May isang bagay na lumilipad papalapit, kaya hinawakan kita. Dodo. May tanong ako. Diretso kong itatanong. Sino ka ba talaga? Ako. Ako si Chen Duo Duo. Isang maswerteng tao. Magandang dilag. Swerte lang ba talaga? Maagang mahulaan, ang paparating na bola ng basketball. Alam ko rin, na ang presyo ng lupa sa East City New District ay tatas, siguro. Ako ay likas na mas mapagmatsyag. Kaya nga, mas kailangan kitang mapanatili sa tabi ko, ganito. Para ang resulta ng Ming Sheng Group, siguradong tataas pa ng doble. Nako, kapag ngumiti ang lalaking ito, ang ganda-ganda talaga nito. Gusto ko na siyang ipatigil dito mismo. Sige na. Aking maliit na yaman. Malamig sa labas. Babalik tayo sa bahay. Hehe. Kuya at ate. Bakit? Malapit na ang kaarawan ko. Isang bagong taon. Gusto kong subukan ng bago. Ano pa ang gusto mo? Gusto kong gawing berde ito. Shen Ji. Kung manggahas kang magkulay, ipaparanas ko sa'yo kung bakit ganito kapula ang mga bulaklak. HMPH. Walang kwenta. Kuya, mas matanda ka lang sa akin. 6 na taon pa lang. Bakit parang isang anti-gang bagay? Ate. Sasabihin ko sa'yo, kapag ang lalaki ay lampas na ng 25, parang siya ay 65 na, yung kuya ko. Matanda na. Shen Ziyi. Uuna ako. Asawa. Maaaring hindi maniwala ang iba sa akin. Ngunit kailangan mong maniwala sa akin. Ang pakiramdam na ito, ang atmosfera, matagal na akong naghihintay. Sa wakas kakain na ba tayo ng karne? Ay nako, parang sobrang biglaan ng kasiyahan na ito. Parang ang bilis naman. Asawa, sabi mo malapit na ang kaarawan ni Ji. Anong magandang ibigay sa kanya? Ang dami ng mga bagay. Nalito na ako sa pagpili, karaniwan. Binibigyan ko siya ng alahas, o mga limitadong edisyon, na bag, o palda. Gusto niya ang mga iyon. Ganun ba? Ikaw. Ano ang gusto mo? Ako. Gusto ko ng ginto. Mas mabigat, mas maganda. Ayaw mo ng diamante. Hindi ba't sinasabi, ang diamante ay mananatili magpakailanman? Ito ba ay mananatiling walang hanggan? Gaano kaganda ang ginto? Ang ginto ay tunay na matibay na salapi. Sa magulong panahon, mga anti-gang bagay. Sa panahon ng kasaganaan, ginto. Alam mo ba, sa mga nakaraang taon, sobrang tumaas ng presyo ng ginto. Itong bagay na diamante, sobrang taas ng premium. Mas gusto ko pa yung ganito, nagniningning na ginto, mabigat. Mas bagay sa akin ang maliit na cute. Ginang. Shen, ito ang bagong dating namin. Katalogo ng bagong produkto. Gusto mo bang tingnan? Sige, tingnan ko. Hoy. Ilagay mo muna yung mga naunang in order.
Ihanda mo rin ang isang set para sa misis. Ihanda mo rin ang isang set para sa misis. Gintong alahas. Mas mabigat, mas mabuti. Macaron sa dessert table. Dapat mula iyon sa tindahan sa kanlurang bayan. Gee, paborito ko ang kanilang lasa. Huwag mag-alala, Ginang. Nakausap ko na ito. Ang anggulo ng background board. Ayusin pa ulit. At itong mga lobo. Magdagdag ng kaunting maliwanag na kulay. Mas maganda ang kuha. Sige po, Ginoo. Agad kong ipapagawa. Siyempre, ang pinakamahalaga ay ang seguridad. Darating bukas. Lahat ay mga kamag-anak at kaibigan. Ayaw kong, may mga hindi kasali na tao, na makagulo. Lahat ng papasok, kailangang mahigpit na suriin ang mga requirements. Huwag mag-alala, Ginoong Shen. Nagdagdag na kami ng mga tao, para masiguro ang tagumpay. HMM. Detalye, detalye. Bakit tayo parang, mga daga sa kanal, nakatago dito? Sila ang pamilya Shen, na makapagdaos ng ganitong marangyang kaarawan. Anong silbi ng magalit? Ngayon, hindi lang, hindi tayo makabayad ng utang. Nandyan pa si Ginoong Long. Ginagawa nila ang lahat para hanapin ako. Hindi ako maginhawa. Hindi rin sila magiging maginhawa. Handaan sa kaarawan. Gusto kong sirain ang pamilya nilang Shen. Masira ang reputasyon nila. Hindi na sila makakabangon kailanman. Kumusta ka na nitong mga nakaraang araw, Ginang? Lee, matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na tayong hindi nagkita. Maligayang kaarawan, Ginang. Gee, salamat. Ang ganda at napaka-espesyal. Saan kayo galing? Hindi kayo welcome dito. Mingshu. Ngayon ang kaarawan ni Ji. Bilang isang ama, dumaan ako para batiin ang aking anak na babae. Hindi ba ito pwede? Oo nga. Tia. Ako at si Ji. Dati, magkaibigan din kami. Siyempre, nandito ako para talagang batiin siya. Huwag kang masyadong matipid. Huwag mo kaming paalisin. Kayo. Dami. Lapit ka sandali. Sa araw ng kaarawan, ang nakatatandang kapatid ng Shen at ang nakababatang kapatid ay nahuli sa iskandalo. Nakikita ko na ang pamilya Shen ay mahihirapang manatili sa mataas na lipunan. Salamat sa inyong lahat na dumating para ipagdiwang ang kaarawan ng aking bunsong anak na si Ji. Nakahanda na ang mga pagkain. Pwede kayong pumunta sa lugar ng pagkain. Mag-ingat sa seguridad. Kita tayo mamaya. Palagi mong nakatitig sa akin, ano? Hindi mo ba naman? Nangongolekta ng lihim na sangkap sa akin, ha? Maraming salamat. Anong tingin mo sa akin? Yunhao. Anong ginagawa mo? Alam ko. May mga opinyon ka tungkol sa akin bilang ama. Pero, syempre, tayo ay mag-ama. Uminom tayo ng alak. Uminom tayo. Hindi naman sobra, di ba? Sige na. Anong sasabihin mo? Tapos na. Tara na. Umalis na tayo.
Ito. Bakit walang nangyayari? Hindi kaya. Si Shen Yunhao ba ito? Hindi kaya. Pasukin natin para tingnan. Kung hindi matutuloy. Masaya na tayo. Matulungan sila. Bakit hindi kayo nahilo? Mingmang, ate. Sinasabi ko sa'yo, sobra ka nang nanonood ng mga telenovela. Parang nababaliw ka na, di ba? Yung amoy ng gamot mo. Sobrang pangit, parang pinaghalong pabango at insecticide. Gusto pang manloko. Sa isip ninyong dalawa. Huwag na sanang. Maglaro ng mga intriga, okay ba? O sabihin mo. Kayo dalawa, talagang wala ng ibang paraan. Gusto kong makahanap ng matatag na trabaho. Papasok ako para magtahi, maraming pera. Huwag kang masyadong magyabang. Kahit na hindi kayo nagkaroon ng aktwal na relasyon, ano naman ang mangyayari? Nakamonitor ang hotel, nakita ng malinaw. Ikaw at si Shen Yunhao, pumasok kayo sa iisang kwarto. Isang lalaki at isang babae, nagkasama sa isang silid. Kung lumabas ang mga larawan at video na ito, ang pamilya Shen, gayon pa rin ang gagawin. Talaga ba? Pero sa tingin ko, dapat kayo ay wala ng pagkakataon pa. Salamat sa inyong pakikipagtulungan. Sa kanilang pangalan, maraming malalaking utang na overdue ay nakasampo na sa kaso. Naghahanap kami ng tao. Ngayon ay tamang pagkakataon para ayusin ito. Ginawa mo ito ng sadya. Shen Duo. Ito ay isang patibong na sinadya mong itayo. Siyempre. Kung hindi, akala mo ba ay ligtas ang seguridad ng pamilya Shen? Gawa sa papel lang yan. Basta-basta lang. Hayaan na lang kayong dalawa na magpapansin. Pinapasok na. At saka napakadali pa. Matagumpay na naipainom ang gamot. Kami naman, ay sumusunod lang sa script ninyo. Binilisan ko lang para makabuo ng isang plano para sa inyo, ate sa asawa. Sa kanilang level ng talino, maisip lang na maglagay ng droga, ay sobra ng lampas sa inaasahan. Huwag na kayong umasa, na malalaman nila ang plano nating, na mission impossible natin. Pero yung alak kanina, alam kong ininom nyo na. Ang lihim na recipe ni Tia, para gisingin ang isipan. 2 piraso, hindi ka mapapagod. 3. 3 piraso na, hindi na kailangan. Sa galing nyo lang na maliit na trick. 1. Sapat na para sa inyo. Pero na. Dami ng pera, hindi kita palalampasin. Palem. Asawa. Kumain din tayo. Ang asim. Ikaw, pangalawang kapatid, ito ba ang amoy ng pag-ibig? Wow! Talagang inihanda mo ito para sa akin. Seryoso, ito ay solid. Hindi lang ito. Kompleto lahat. Naghanda rin ako ng isa para sa iyo. Purong gintong korona. 10 kilo ang bigat. Asawa. Mahal kong asawa. 10 kilong korona. Baka mapigtal ang leeg ko, mabali ang presyon. Ngunit, ang mga sulok ng aking bibig, tiyak na aabot sa likod ng aking ulo, kasama ang araw. Tara na.